Isipin ang isang apokalipsis ng buhangin kung saan ang lahat sa paligid ay nakabaon sa ilalim ng walang katapusang buhangin. Nagkukubli ang mga higanteng halimaw sa ilalim ng lupa, at nag-aaway ang mga tao para sa huling piraso ng mga yaman. At sa nawasak na mundong ito ng buhangin, mayroon lamang isang batang lalaki na kayang kontrolin ang lahat ng buhangin sa paligid niya. May isip mo ba kung ano ang kaya niyang gawin? Ang buong mundo ay nasa kanyang mga kamay, at ang kanyang kakayahan ay walang hanggan. Kaya narito kung paano nagsimula ang lahat. 100 taon na ang nakalipas, isang sinag ng liwanag ang tumama sa Earth at kumonsumo sa lahat ng bagay sa planeta, ginawang isang mundong puno ng buhangin ang asul na higanti. Ang kaunting natira sa sangkatauhan ay nagtayo ng sarili nilang kuta. Si Zion, ang ating bida, ay isang hamak na magsasaka na napagitna sa ilang masasamang loob na nasisiyahan sa pananakit ng iba. Ngunit ang ating binata ay hindi duwag dahil sumagot siya pabalik, naalaala kung paano hindi talaga siya nakapatay ng tao. Nagkaroon siya ng isang maliit na insidente kung saan sinubukan ng isang lalaki na nakawin ang kanyang gamit at sa di sinasadya ay nasawi. Ang mundo ay may mga awakener na tinatrato na parang mga Diyos. Ang pag-iisip na nakapatay siya ng isang taong may koneksyon kay Li Jirui Ang, isang awakened, ay nagpatindi ng takot sa kanya. Ang taong ito ay nanatiling hindi tinabla ng suntok ng bata at itinulak siya patabi, gamit ang kanyang nagising na kapangyarihan upang magbigay ng leksyon. Sa kabutihang palad, isang aksidente ang naging dahilan ng pagbaliktad ng sasakyan, na ikinasugat ng taong ito. Ang driver, na nasa bingit ng kamatayan, ay ibinahagi na sila ay nilalamo ng buo ng isang sandworm na kasing laki ng Godzilla. Si Zion ay kinailangang kumapit sa buhay, alam na malapit na ang katapusan niya dahil mahina siya, na kung mas malakas lang siya, iba sana ang lahat. Nilamon siya ng sandworm, maliban lang na hindi naman talaga namatay ang bata, nakagugulat na natagpuan niya ang sarili na buhay sa loob ng nilalang. Nagpa siya ang lalaking ito na maging ang susunod na Paul Atreides dahil nakita niya ang lahat. Ang mga nawasak na istruktura ng sangkatauhan ay bumulaga sa kanyang isipan, ipinapakita sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang kahangahangang planeta. Sa sandaling yun, nagising ang kanyang unang kakayahan sa unang pagkakataon, isang sandblaster na instinktibong binigkas, tumagos na tama diretso sa tagiliran ng nilalang. Ngayon nataglay niya ang kapangyarihan sa mundo upang mabuhay. Naglakas loob si Zion laban sa kanyang kapalaran na gagamitin niya ang buhangin upang makaligtas laban sa imposible. Nararamdaman ni Zion ang bawat munting tibok ng kanyang puso. Tila ba ang kanyang katawan ay napuno ng di kapani-paniwalang enerhiya. Nauunawaan na ito ang proseso ng paggising, kinuyam niya ang kanyang kamao. Samantala, nakita natin ang kagilahil-alas na eksena ng Sandermes mula sa dun na malapit ng lumamon sa maliit na tao. Umaabot ang nilalang upang lunukin siya ng buo, habang si Zion ay nananatiling nakatayo ng buong tapang, tumatangging tumabi. Nakakagulat, mabilis na sumingit ang isang tao upang iligtas ang kanyang buhay, sinasabing ang bata ay nasa kanyang harapan. Ibinato ng lalaki si Zion sa ere, kaya bumagsak ito ng malakas sa lupa. Inilura ng kasama namin ang buhangin at nagtataka kung paano ba nagawang malusutan siya ng kung sinong lalaking ito na parang si Minato Namikaze ng biglaan. Pero nang muli siyang lumingon, labis siyang natakot nang masaksihan na ibinaon ng lalaki ang talam sa leeg ng sandworm, at umagos ang parang alkaitrang dugo mula sa katawan nito. Tinukso ng lalaki ang nilalang dahil pinahirapan siya nitong umakyat ng napakataas, nagtataka kung dapat ba niya itong ibalik sa ibaba. Inihanda ang kanyang sipa, at nagpa siyang idiin ang sipa diretso sa espada, itinulak ang halimaw hanggang sa tuluyan itong mawala ng buhay. Nagulantang ang aming kasama, ang katotohanan na may isang tao na kasing makapangyarihan ng random na lalaking ito na nakapagpatumba sa sandworm ay hindi biro. Ito ay unang pagkakataon ni Zion na makasalubong ang sandworm, at bago niya may proseso ang kanyang reaksyon, lumapit sa kanya ang isang cute na blue-haired na bad girl at inihayag na siya si Kapitan Jang Yangbeom na palaging mapansin. Muli, si Zion ay walang ideya kung paano sa tingin ng mga ito ay ganun na lang ang ginagawa sa kanya. Para bang lumalabas sila mula sa wala habang ang babae ay abala sa pagpuri sa kanyang kahangahangang kasanayan bilang kapitan. Isang sulyap sa kanyang katawan ay sapat na upang mapagtanto niya na ang babaeng ito ay napakalakas, ngunit higit pa roon, nalilito ang bata kung bakit nagsimula nang mawala ng galaw ang kanyang katawan. Ipinaabot ni Yangbeom na ang isang sandworm ay hindi man lang matinding kalaban para sa kanya.
Pagkatapos, tinawag niya si Giselle bago lumingon sa kanyang tabi. Lumingon ang kapitan upang makita ang dalawang ito na nagkakasama. Si Giselle ay mapaglaro at masunurin sa kanyang kapitan, ngunit lubos siyang nagsasaya sa paggala-gala kay Zion na tila isang manika. Sa isang iglap, madali niyang nag-api ang aking kasama at pinirmihan siya sa pwesto, at sigurado akong marami sa atin ang gustong makipagpalit ng posisyon sa lalaking ito ngayon. Mapaglarong hinulaan ni Giselle ang ranggo at kakayahan ng lalaki, tinatanong kung anong paraan ang dapat niyang gamitin upang malaman. Ngunit sa pagkakataong yun, may napansin siyang kakaiba. Ang kakaibahan ay si Zion ay hindi pala isang awa-kenner. Sa ganyang pagkakahawak, hindi makapaniwala ang aming binata sa sinasabi niya ngayon. Patuloy na pinahihirapan ni Giselle ang braso niya habang sinasabi sa kapitan na walang anumang insignia ng ranggo ang bata. Nalilito si Zion, naisip pa nga na baka bulag ang babaeng ito dahil bawat awakener ay dapat may insignia. Habang pinapanood ang eksena mula sa sasakyan, sumigaw ang isa pang kasama sa kanila na bilasan na lang nila. Humingi si Giselle ng opinyon mula sa kapitan, ipinaliwanag na magiging kakaiba kung iiwanan lang nila ang taong ito dito para mamatay. Pero, may sariling reklamo rin ang aming binata dahil hindi ba't ito rin ang babaeng muntik ng pinsalin ang kanyang braso kanina. Tinitigan niyang ang bata, nagkatitigan sila, bago inutusan si Giselle na ipasakay ang bata sa likod dahil mukhang papunta siya sa minahan. At sa susunod na eksena, mayroon tayong sirang sasakyan na puno ng isang magulong grupo. Ang grupo ni Young Bum ay hindi gaanong mapayapa. Nagdudulot sila ng matinding kaguluhan. Samantala, ang ating binata ay itinulak sa likuran at hindi pinapayagang makagalaw, na parang isang bagahe. Pinakinggan niya ang kanilang usapan hanggang sa tanggayan ang buhangin papasok sa sasakyan. Sa katotohanan, si Zion pala ang nagmamanipula sa pagdaloy mismo ng buhangin, na nagpapatunay na nagising na nga ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit walang makakita sa kanyang tanda ng ranggo, at nang tingnan niya ito, nakita rin niyang kakaiba ang marka. Ang kulay ay mukhang kahel, ngunit ito pala ay tumutugma sa kulay ng buhangin. Ang nagliliwanag na marka ay laging nagpapahiwatig ng klasifikasyon ng nagising. Sa madaling salita, ang mga uri ng mahika ay karaniwang may asul na klasifikasyon, ang mga mahilig sa labanan ay may pulang oryentasyon, at bagaman may impormasyon tungkol sa iba pang uri ng mga nagising, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zion ang tungkol sa sinumang nakakamanipula ng buhangin. Kahit na ginagawa niya ito ngayon nang walang kahirap-hirap, ito ay kakaiba. Sa kasamaang palad, alam din niya na ito ay isang F-rank, ngunit ang magandang bagay ay mayroon siyang walang hanggang potensyal, na nagpapahintulot sa kanya na umangkop tulad ng disyerto. Masaya ang ating binata sa kung anong mayroon siya, umaasa na itago ang kanyang kapangyarihan hanggang sa tamang panahon. Dahil sa kalaunan, makokontrol ng lalaking ito ang buong disyerto ayon sa kanyang kagustuhan, at sa mas malawak na saklaw, pati na rin mamuno sa planeta, na nagpapaisip sa akin kung bayani ba o kontrabida si bro sa puntong ito. Gayunpaman, dumating kami sa napakarilag na minahan ng mahiwagang kristal. Nakita ni Zion ang isang checkpoint at bamulong kung paano tila normal ang mga bagay. Isang lalaki ang nag-utos sa kanya na sumunod ng walang anumang karagdagang sinasabi, kaya wala nang nagawa ang bata kundi sumunod. Habang pinagmamasdan ng eksena mula sa malayo, ipinahayag ni Giselle at Young Bum kung gaano sila nagtataka sa batang ito. Ang katotohanan na siya lang ang nakaligtas ay maaaring ituro sa kapalaran, maliban sa mariing tinanggihan ng kapitan ang ideyang ito. Nakita mo, noon, habang siya ay naglilibot, nakita niya ang mga sandworm na may malaking butas sa isang bahagi ng katawan nito, ibig sabihin ay tiyak na sangkot ang batang ito. Nakakahiya para kay Young Bum na hindi man lang niya tinanong ang pangalan ng bata, dahil sa tingin niya ay nakatakda silang mag-cruise muli ang landas. Sa susunod na eksena, may kaunting kaganapan. Makikita mo, ang karaniwang minahan ay dapat puno ng mga tunnel, ngunit dito ay abala ang mga tao at nagtatamasa ng mga pagdiriwang. Hindi inaasahan ni Zion ang ganoong kinalabasan, habang ang kasama niya ay tinutokso siya na tatawagan na niya ang supervisor kaya't mas mabuting manatili lang ang bata. Ang ating bida ay hindi eksaktong masaya na siya ay iniiwang mag-isa sa isang lugar na tulad nito, habang kinukwestiyon ng lalaki kung dapat ba siyang paboran at wakasan na ang lahat. Iniwan niya ang pagtatalo, hinahayaan ng bata na gawin ang anumang gusto nito, dahil hindi rin naman mahalaga.
Bukod sa usapang yun, naiintindihan ni Zion na kailangan niyang kumain dahil gutom na gutom siya. Tumingin siya sa paligid, nakakita ng tindahan para matugunan ang kanyang pangangailangan. Sa sandaling yun, napansin ni Zion ang isang poster sa dingding na nagtataguyod para sa mga manggagawa na bigyan liwanag ang lungsod. Inabot ng nagtitinda sa kanya ang isang inumin at nagtanong kung isa itong nakasisiglang pagkilos. Ang mga kamay ng lalaki ay magaspang at puno ng pilat, na nagpapahayag na ang tunay na pinagmumula ng enerhiya ng lungsod ay hindi mga money stone. Si Zion, na hindi alam kung saan patungo ang usapang ito, ay nagtanong para sa tunay na pinagmumula ng enerhiya. Itinuturo ang bata, binibigyang diin niya na ang mga taong tulad niya, ang mga taong tulad ni Zion, ang tunay na pinagmumula ng enerhiya. Palagi silang inuutusan na gawin ang anuman, at palaging may mga pamalit na papuno sa puwang din. Kaya't ito ay tunay na isang kahanga-hanga at walang katapusang pinagmumula ng enerhiya. Naiinis ang aming bata na grabe na siyang tuksuhin ng taong ito sa una pa lang nilang pagkikita, pabalang na sumagot na ang matanda ay dapat mag-alala sa kanyang limitadong araw sa mundo. Pinapaintindi ng matanda sa bata na sa kanyang edad, lahat ay mukhang interesante. Gayon din, alam niya kahit papaano ang tungkol sa paglusong ni Zion sa loob ng katawan ng higanteng uod sa buhangin, na mas lalong nagpatulala sa bata. Patuloy siyang pinapagalitan ng matandang lalaki, sinasabi kung paanong ang isang batang tulad niya ay mapupunta lang din sa tiyan ng isang sandworm sa lalong madaling panahon, dahil hindi ito lugar para magtago ang isang bata. Ipinagtanggol ni Zion ang sarili na narito lang siya para kumita ng pera, habang itinuro ng matanda ang likuran, sa pag-asang liwanagan ang isip ng bata ng isang bagay na makapagbubukas ng kanyang mga mata. Ano ang nasa likuran? Tumpok lang ba ng basura? Hindi maintindihan ni Zion ang punto, kaya ipinaliwanag ng nagtitinda na isa-isa niyang kinolekta ang lahat ng iyon, at pagkatapos ay ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan. Ang mga yun pala ang mga naiwan sa lahat ng mga taong nauna nang nagpunta rito, na nakaranas ng kaparehong katotohanang mararanasan ng bata. Lahat ng narito ay sumusubok labanan ng tukso na magpunta sa mga mina, ngunit ganoon katukso ang mga batong mana. Natatakot sa pinakamasamang kamatayan na naiisip, ang mga bagitong ito ay sumusubok na ibenta ang lahat para lang mabuhay, kumakapit sa buhay habang ibinibenta ang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ngunit sa huli, wala sa mga ito ang mahalaga. Walang bumubuti para sa kanila, at ang mga bagay na kanilang nakalap ay nawawala lang sa huli. Lahat sila ay nakakaranas ng parehong kapalaran, kaya't mas madali na para sa kanya ngayon na direkta nilang sabihin sa mga taong ito na lalamunin sila ng minahan. Ang bastardo na ito ay may lakas ng loob na sabihin na ang mga daga tulad ni Zion at ang mga nauna sa kanya ay hindi mag-iiwan ng pangalan, at nasa sabik siyang makita ang kahihinatnan ng bata pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa pagbaliwala sa kanyang tirada ng may pagkadismaya, tinanong niya ang presyo. Ang gurang ay humingi ng tensal, na isang halagang kabalbalan kaya't sinigawan siya ni Zion dahil dito. Mukhang, bawat kagamitan dito ay may malaking halaga. Maging ang tinuhag na kinain niya kanina ay wala ring pinagkaiba. Minamaliit ni Zion ang kalidad ng karne, bago ibunyag na wala siyang ganoong klaseng pera na hinihingi. Habang nagbibigay katwiran at ipinagtatanggol ang sarili sa kung paano sila nananamantala sa kanya, hindi niya namalaya na ang lahat ng iba pang magkakatay at manggagawa sa lugar ay naglalabas ng kanilang mga matatalim na kasangkapan, na tila handang saktan siya. Oo, ganoon sila kawalang awa. Tuloy-tuloy si Zion sa pagsasabi na hindi siya magbabayad ng ni isang sentimo, hanggang sa may isang walang hiya na lumitaw at sinunggaban siya mula sa likuran. Binalot ng takot sa kamatayan ng aming binata sa isang sandali, habang ang matanda ay nagbigay ng isang palaisipan sa bata. Tinatanong kung paano pa rin nagpapatakbo ng negosyo ang isang matandang tulad niya sa isang lugar na napakabaho. Dahil ang sagot ay, silang lahat ay tuwoli. Lumingon si Zion para makita na siya ay sinalubong ng mahigit 100 kalalakihan, lahat ay nakahanay upang saktan siya ng matindi. Kumikilos na parang isang mafia boss, masayang tinanong ng matanda kung ano ang susunod na gagawin ng bata. Umalma si Zion na wala siyang maya-alok, na walang saysay na humingi ng ganitong uri ng pera para sa isang inumin. Pinanatili ang kalamangan sa negosasyon, masaya siyang nagmungkahi ng solusyon. Nakatingin sa mana stone ni Zion sa bulsa nito, naniniwalang ito ay isang karapat-dapat na kabayaran. Takot ang ating binata kung paano kumalat ang lahat ng tsismis tungkol sa kanyang mga ginawa ng mabilis,
habang ang walang hiya ay patuloy na hinihimok siyang itapon ang bato, nabibigyan pa raw niya ito ng magandang presyo. Matindi ang pagtanggi ni Zion, ipinahayag na pinaghirapan niya ng husto ang batong ito. Gusto niyang pag-usapan ng mga bagay-bagay sa matandang lalaki, ngunit malinaw na walang saysay ang kanyang mga salita, dahil sa susunod na sandali, hinawakan ng isang malakas na lalaki ang kanyang ulo at pinilit ito sa mesa, iminungkahi pa na lubusan siyang pahirapan. Puno ng galit, inaktibo ni Zion ang sandblaster, at mabilis na nagdulot ito ng matinding pinsala sa braso ng lalaki, na dahilan para ito ay tumalsik sa ere. Ito ang napalamo sa pakikialam sa maling tao. Ang parehong braso ay napunta sa kamay ng iba pang mga lalaki na handang saktan si Zion, tumatangging pag-usapan ng anumang bagay sa pamamagitan ng mga salita. Si Zion ay nagpakalat ng mga patalim na buhangin, nilipol ang bawat tiwaling tao sa sona. Well, iyon ang akala niya na mangyayari sa kanyang isip man lang, dahil hindi nangyayari ang astig na action sequence na ito sa totoong buhay. Sa halip, nakita natin si Zion na dinudugo ang ilong at tulala, sinusumpa ang kanyang kapalaran. Sa huli, kailangang ibato ni Kuya ang bato sa matandang hakluban, ibinigay sa kanya ang lahat ng gusto niya mula sa kasunduang ito. Humanga ang matanda sa laki ng bagay na ito, na nagsasaad na ito ay humigit kumulang 100 kaluluwa. Muli, katawa-tawang presyo ito dahil iginiit ni Zion na hindi bababa sa 300 mula sa laki nito. Ang matanda ay may lahat ng kalamangan, kaya muli niyang minamaliit ang bata, pinagsabihan siya dahil sana'y naging abo na lang siya kaysa pumunta rito. Matapos ang isa pang paghampas sa mesa, abot na ni Zion ang kanyang limitasyon at balak nang ilabas ang kanyang kapangyarihan mula rito, ngunit kahit ngayon, alam niyang hindi pa siya sapat na malakas para gawin ang anuman. Humingi si Zion ng angkop na bonus kapalit ng bato, at pumayag naman ang matandang Tawoli. Ngunit pinayuhan niya ito na mag-ingat sa mga mandurukot na mabilis magnakaw ng anuman. Ayon sa kanilang unang kasunduan, naging maganda ang kanyang pakikitungo at iminungkahi niya na maaaring pumili ang bata ng anuman mula sa tumpok ng kalat. Naghahalungkat, wala talagang nakita ang ating binatilyo na kapaki-pakinabang, at habang siya'y nagmumukmak, naintriga ang matandang lalaki sa kanyang pag-uugali. Ang katotohanang ayaw ng bata na mawalan ng kahit isang barya. Ang ganitong uri ng pagiging kuripot ay hindi karaniwan sa isang lugar na tulad nito. Naglalaro si Zion sa mga basurang costume ng payaso, ngunit may natuklasan siyang isang bagay na interesante, isang bagay na maging ang amo ay itinuturo bilang isang interesanteng artikulo. Pinili ng ating binatilyo ang maliit na orasan ng buhangin na ito para sa kanyang bonus, at habang siya'y paalis, muling tinukso siya ng amo dahil sa pagiging mapili niya sa basura. Bago umalis, tinanong ni Zion ang pangalan ng matandang lalaki, na malakas na nagpahayag na siya si Clexi. Ang ating binata ay isinasapuso ang pangalang yun sa kanyang alaala, umaasang hindi na muling magtatagpo ang kanilang landas, nagpapahiwatig ng direktang banta. Walang takot si Clexi at bumalik sa kanyang tabi. Sa susunod na eksena, abala ang bata sa pagsusuri ng kagamitang orasan ng buhangin. Nalaman ni Zion na aabuti ng halos 10 minuto bago maubos ang buhangin. Kasalukuyan siyang naninirahan sa kanyang silid, at upang subukan ang kanyang kakayahan, huminga ng malalim ang ating binata. Pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa tubo, iniutos sa buhangin sa loob na gumalaw agad. Sa kanyang pagkagulat, walang nangyari. Napahiya siya sa pagtitig sa walang laman na refleksyon, litong-lito na ang kanyang kapangyarihan ay hindi pala nauugnay sa paggising. Ang buong kakayahan niya ay isang misteryo, dahil wala pa siyang nakitang gumamit nito. Ngunit nakakagulat, nakakaramdam si Zion ng kakaibang pakiramdam mula sa basurahan. Ang orasan ng buhangin na naroon at nakalagay lang ay nagpapaisip sa kanya na sadyang inilagay yun doon, na para bang tinatawag siya nito na may bagong pakiramdam. Bago pa maintindihan ni Bro ang kanyang nararamdaman, isang hanggal ang padabog na sinipa ang pinto. Tinatanong kung siya ang bagong bata na dinala doon. Kaagad, pinagsalitaan ng masama at pinagalitan ng husto si Zion dahil hindi pa siya nasa minahan. Walang pakialam si Backmanho. Sinubukan ni Zion na igalang ang sarili sa pamamagitan ng paghiling sa lalaki na tratuhin siya ng maayos, ngunit siya ay sinuntok sa baba ng mukha at nawala ng malay. Naghanda si Manho ng ikalawang suntok, sinuntok ito sa tiyan ng bata, at iniutos dito na manahimik. Ngunit hindi lang yon, tinapakan din si Zion dahil lang sa nagalit niya ang ego ng brutal na taong ito.
Tinawag ni Manho siyang isang walang kapangyarihang talunan na may problema sa ugali, at ang mga taong tulad niya ay dapat magpakumbaba at magtiis ng pananakit para mailigtas ang kanilang buhay. Pagkatapos masiyahan sa pananakit sa isang bata, iniutos niya kay Zion na mabilis na sumunod sa kanya. Tumayo ang ating binata nang walang takot. Ang unang sinabi ni Bro ay isa siyang psychopath, at anuman ang mangyari, papatayin ni Zion si Manho balang araw. Gusto ko ang paraan ng pagkolekta ni Bro ng listahan ng mga papatayin na gagamitin niya para patayin ang lahat. Sa ikatlong sektor ng pasukan ng minahan, dinala si Zion sa pangunahing lugar ng trabaho at mabilis na inihanda. Ang gastos para sa pagkain at gamit ay ipinaalam ng maaga na ibabawas sa kanyang sahod, at ang pangunahing layunin ay mangolekta ng mga batong mana ng sunod Sanyerin. Sa simula, inakala ng ating binata na ito ay isang simpleng gawain, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nasira ang kanyang helmet sa pamamagitan ng piko ni Manho. Nilinaw ng taong ito na hindi siya mag-aalala kung hindi marunong humawak ng piko ang bata, at babawasan din niya ang sahod para sa gastos ng helmet. Pagkatapos, inutusan ni Manho ang nasasakupan na dalhin si Zion sa shaft number 972, na sinasabing isa sa pinakamasasamang lugar. Wala nang pakialam si Zion at sumusunod na lang sa utos, habang idinidiin ng kanyang abusadong manager na kung hindi siya makakabalik na may mana stone, agarang ipapataw ang matinding parusa sa kanya. Ang pinakamasamang trabaho kailanman. Dito, sa malaimpyernong minahan na ito, ipinapaliwanag pa ng tauhan ng bata na ito ang pinakamasamang lokasyon kailanman. Hindi nakatulong na sumali si Zion noong araw na nalugi si Manho sa sugal, na ikinagulat ng ating binata na may kasino pala sa paligid. Ipinahayag ng kanyang kaibigan dito na lahat ay makukuha, walang pinagkaiba sa Neo Soul kung tutuusin. Naisip ni Zion na sa mga taong walang kwenta tulad ng abusadong manager na ito. Tiyak na mayroong matutupad na pangako sa mga negosyong tulad nito. Hindi rin alam ng ating binata kung magiging maayos ba siya sa paghampas ng piko dahil sa makinis niyang balat na madaling magkapasa. Gayunpaman, sinisiguro ng bago niyang kaibigan na walang magiging problema sa pagkasaktan doon. Dahil, sa totoo lang, wala ni isang tao sa tunnel ang nasaktan. Wala ni isa man. Ito ay isang babalang nagbabadya ng masama, ngunit kalaunan ay narating nila ang itinalagang tunnel. Nagtanong ang ating binata kung kailangan lang niyang magmina ng mana crystals at bumalik, ngunit mabilis siyang pinutol ng lalaki na nagsabing hindi na siya babalik. Tutal, higit 100 tao na ang nawala dito pa lang. 4 ang pumupusta na mailigtas ang kanyang buhay sa mismong sandaling ito. Walang nakakaalam kung namatay ang iba, ngunit ang tanging maiaalok lang ng lalaking ito ay isang paghingi ng tawad at ang kanyang pasasalamat sa pagpunta sa isang lugar na napakadelikado na hindi kayang abutin ng tao. Sumisigaw si Zion sa kanya, na-realize na patay na ang lahat ng iba. Gusto niya ng mga sagot, pero literal na iniwan siya ng lalaking ito para mamatay. Hindi siya nagpatinag sa kanyang kapalaluan. Sa halip, ito ang nagtulak sa aming kasama na minahin ng husto ang lugar na ito, galit na galit dahil ipinadala siya rito para mamatay dahil lamang sa kanilang galit. Sa kasamaang palad, kahit sa unang indek pa lang, bumagsak ang piko at dumulas sa kanyang kamay, tumatalbog hanggang sa kabilang panig. Walang magawa, sinusubukan ni Zion na abutin ito, habang nagtataka rin kung anong uri ng impyerno ang dapat niyang kaligtasan. Galit siya kanina kaya hindi niya napansin, ngunit ang mana sa bahaging ito ng lagusan ay sobrang siksik, na nagpataka sa kanya kung bakit hindi ito maramdaman ng iba, dahil hindi sila mga individual na nagising. Napakakapal ng densidad nito kaya't nalulula siya habang lumalalim siya, na nagpapatunay din na ang isang normal na tao ay makakaranas na ng labis na pagkababad sa mana ngayon. Hindi nalalaman kung saan nanggagaling ang pinagmulan ng mana, natuklasan ni Zion ang kanyang piko na tila bali sa hawakan. Masaya lang siyang makita ito, at nang siya'y nakakaramdam ng pasasalamat sa kanyang kapalaran. Ang aking kasama ay tumapak sa isang literal na kawalan, ikinagulantang niya ng husto. Inaakit siya palalim ng bangin, ikinabigla ni Zion ang biglaang paglitaw ng isang portal. Ang kanyang helmet, natanggal at napunta sa gilid, sa tabi mismo ng sirang piko. Dadalhin tayo nito sa isang flashback sequence ng nakaraan ng binatilyo, na namuhay ng kahabag-habag, sinabihan siya ng lahat ng tao sa paligid niya na mamamatay siya. Ang maliit na bata ay kinailangan lumaban ng buong lakas upang makipag-ayos,
at maraming beses siyang nasaktan dahil lamang gusto niya ang simpleng luho ng maayos na pagkain. Sa bawat pagkakataon na mayroon siyang pangarap, pinipigilan ito ng iba para sa kanya, at sa huli, naging dahilan pa siya ng pagkawala ng buhay ng isang tao. Lubos na dinadala ng damdamin ng takot at pagkakasala, iniisip na matatapos na ang kanyang buhay. Ang bata ay tumakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya upang makarating sa isang uri ng buhay kung saan hindi niya na kailangang mag-alala tungkol sa kamatayan. Ang pangalan ni Lee Jirong ay bumabagabag sa kanya. Balik kay Zion, nakita namin ang kanyang kalagayan na nawala ng malay matapos mahulog mula sa portal. Nang makabawi, siya'y tumayo, nagtataka kung bakit napakainit ng lugar na ito. Matapos mabilis na mapansin ang nakapalibot na abo, sinumpa niya ang kanyang kapalaran. Dahil, sa totoo lang, ang maliit na malaimpyernong lugar na ito ay direktang nagdala sa kanya sa isang nagniningas, mapanganib na piitan. Isang bato ang gamulong palapit kay Zion na agad niyang dinampot, bago niya napagtanto na nagbabaga sa init ang bagay na ito. Agad itong itinapon ng lalaki, minura ang pesteng bagay. Kinukumpirma nito ang isang bagay, hindi siya nananaginip. Ngunit ang magandang balita ay may karanasan na ang mga tao sa Neo Soul sa paghahanda para sa pagbaba sa isang piitan. Oo, napaso ang kamay niya ngayon, ngunit naiintindihan niyang abo ito ng bulkan. Sa madaling salita, kung hindi agad makakalabas si Zion sa lugar na ito, mapapasok siya sa malaking gulo. Pinunit ang isang piraso ng kanyang pantalon, mabilis niyang ibinenda ang kanyang bibig, naiisip niya na kung may pasukan ng piitang ito, tiyak na may labasan din sa malapit. Ang pangunahin niyang hinala ay nasa tuktok ng pagsabog ng bulkan, na siyang pinakamataas na punto sa piitang ito. Manatili rito ay tiyak na kamatayan. Ang abo ng bulkan ang sasakal sa kanya, kaya't dahil walang halimaw sa paligid, ito ang pinakamagandang pagkakataon ng ating bayani upang tahakin ang pinakamaikling daan. Taglay ang pagtitiwalang yon, humaharurot siya ng napakabilis, itinuturing ang sarili bilang ang napakalakas na Zion, ang taong hindi kailanman sumusuko sa anumang hadlang. Sinasabi nga niya ang lahat ng iyon, ngunit ang ating bayani ay halos hindi nakaligtas sa pagharap sa mainit na lava kanina. Lalong lumala ang sitwasyon nang gumuho ang basag na lupain at tuluyang bumagsak siya. Nakaligtas lamang si Zion dahil nakakapit ang kanyang mga bisig, muntik nang masunog ang kanyang balat sa mainit na lava. Patuloy na nagpupumilit, idineklara ni Bro na kaunting lava ay hindi siya matatakot. Muli, halos hindi na naman siya nakaligtas ng buhay, naghahabol ng hininga dahil sa isa pang muntik na kamatayan. Sa halip na takot, pagkabigo ang bumalat sa kanya. Lahat ng kanyang galit ay nakatuon kay Manho, ang walang hiyang nagpadala sa kanya rito na tila walang halaga. Sinisiguro ni Zion sa sarili na pananagutin niya ang taong ito kapag nakaligtas siya. Ngunit pagkaraan lang ay kumalma siya matapos mapamahalaan ang kanyang galit. Sa ngayon, matibay ang kanyang paniniwalang makakaligtas siya anuman ang mangyari. Isa siyang mandirigma na ayaw sumuko anuman ang mangyari. Mula sa kanyang kasalukuyang posisyon, kailangan na lang niya ng 4 pang talon upang makatawid sa pinakamataas na punto, at pagkatapos ay makakatakas siya sa tiyak na kamatayan. Sa halip na pag-isipan ng bawat hakbang, balak niyang sumugod ng mabilis nang walang pag-aatubili na magpapabagal sa kanya. Tutal, wala siyang balak na hayaang masira ang kanyang buhay sa isang nakapanlulumong piitan na tulad nito. Ang mga salitang, "Hindi ako titigil," ang humuhubog sa kanyang kapalaran. At sa sandaling magkaroon ka ng kahit kaunting pag-asa para sa bata, biglang lumabas mula sa lava ang nakababatang pinsan ni Godzilla upang lamunin siya. Matagumpay siyang mabilis na isinubo ng nilalang sa bibig nito, bago sumisid muli sa kumukulong mainit na lava. Nakakatuwa. Nagpatuloy ang higanteng buwaya sa kanyang araw na parang walang nangyari, ngunit pagkatapos ay mabilis na tumingin ang mga mata nito sa isang nakabiting bangin. Nakaligtas pala si Zion. Nagawa niyang makarating sa kabilang panig at kumakapit gamit ang kanyang kapangyarihan para lang mabuhay. Ang magandang balita, itong mahirap na engkwentro ay nagturo sa kanya na kaya rin niyang manipulahin ang abo ng bulkan sa ilang lawak, na nakatulong para mailigtas ang kanyang buhay ngayon. Bumaba siya sa tabi ng nguso ng halimaw, halos mawala ng malay dahil sa matinding init na bumabalot sa kanya. Masyadong matindi ang dungeon. Ang mismong kapaligiran dito ay mas malala pa kaysa sa mga halimaw na naninirahan na kailangan niyang harapin. Sa kasalukuyang sitwasyon, nararamdaman ng binata na tila nasusunog ang kanyang ilong mula sa loob, na nagdudulot sa kanya ng hirap sa paghinga.
Lumalabo na ang kanyang malay, at sa nalalabing kurap ng liwanag. Ang isipang mamatay ay tumatakbo sa isip ni Zion sa hindi na mabilang na beses. Ayaw sumuko at kinukuha ang lakas mula sa diwa ni David Goggins, bumangon ang lalaking ito, pinaalalahanan ng sarili niyang mga salita mula kanina. Ang motibasyon ng ating bida ay wala pa siyang kasintahan, kaya hindi magiging patas kung mamamatay siya rito. Nagsisimula akong isipin na pinsan siya ni Denji mula sa Chainsaw Man, at sa totoo lang, ang pagtatapos ng part 2 ay pangit. Gayunpaman, kinokontrol ni Zion ang abo ng bulkan, humihingi ng paumanhin sa kanyang tiyuhin ng maaga para sa kung ano ang gagawin niya sa susunod. Ang higanteng halimaw ay sumabog mula sa lava para sa ikalawang pag-atake nito. Bumawi ang ating bida sa abot ng kanyang makakaya upang mabuhay. Bigla na lang, isang tinig ang dumating sa kanya, pinupuri ang kanyang kakaibang kakayahan. Nagulantang si Zion sa taong yun, habang ang parehong tinig ay nagpapahayag ng matinding interes sa kakayahan niyang manipulahin ang buhangin. Dito, isang matandang lalaki ang bumaba upang iligtas ang kanyang buhay, bumagsak mula sa langit na parang isang biyaya na ipinadala mula sa kalangitan. Hinawakan ng matandang lalaki ang kanyang espada bago pa man siya bumaba, ikinagulat ni Zion. Ang lalaking ito ay bumulusok pababa ng napakabilis, hanggang sa bumagsak siya ng may matinding impact sa laman ng halimaw. Ang isang atake na yun ay nagpadala ng mga shockwave at nagpabago sa daloy ng lava, na nagpaikot ng mga labi sa bawat direksyon at halos ikapahamak ni Zion mula sa impact. Nanginginig ang aming binatilyo sa tindi ng impact, literal na pumutok ang kanyang eardrums habang nawawalan siya ng ulirat. Pagsulyap sa unahan upang hanapin ang matanda pati na rin ang kalagayan ng halimaw, natuklasan ni Zion na nahati sa dalawa ang nilalang. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay lubos na naiiba para sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay hindi lang isang ordinaryong malakas na awakener. Talagang nasa ibang liga ang taong ito, parang siya ang Gojo ng unibersong ito. Casual na humakbang muli ang lalaki, bawat yapak ay nagdudulot ng pagyanig sa kanyang dinaraanan. Tulala si Zion sa panunood lamang sa kanyang kadakilaan, habang tinatanong ng awakener ang pangalan ng bata. Dahil ayaw magsalita ng bata, nagpasya siyang lumikha ng isang mahirap na sitwasyon para rito. Nagpapahiwatig na kung hindi siya bibilang hanggang 3, may masamang mangyayari. Nagsimula ang pagbibilang ng paghahanda ng matanda, at sa sandaling umabot ito sa 1, nakatayo na siya sa ibabaw ng bata na parang isang nakakatakot na anino. Sa huli, wala siyang ginawa kay Zion, tinatanong kung bakit tila tulala ang bata. Sa totoo lang, halos hindi marinig ng ating binata ang boses ng lalaki dahil sa matinding pinsala sa kanyang eardrum. Sunod-sunod ang mga pinsalang natamo niya, ngunit hindi ito nauunawaan ng matanda. Ang tagapagpagising ay humugat ng espada, iniisip na dapat na lang niyang gumawa ng matinding hakbang sa batang ito kung tatanggi itong magsalita. Nabawi ng bata ang kanyang pandinig at siya ay nataranta, sinasabing hindi niya alam ang nangyayari, at humihingi ng awa. Ito ay magandang balita para sa nagpapagising, na masaya dahil alam niyang hindi walang pag-asa ang bata. Muli siyang nagtanong para sa pangalan ng bata, na sumigaw na Zion ito. Ang taong ito ay nakakatawa, hinusgahan niya ang aming binata dahil sa pagkakaroon ng ganoong nakakaawang pangalan. Kaya nagtaka si Zion kung anong klaseng pangalan ba mayroon ang taong ito para umastang ganoon kasigma. Sa sandaling yun, ang matanda at napakalakas na gurong ito ay winasak ang isang malaking bato, na nagsasabing siya ay si Diaden, at bagaman ipinakilala niya ang kanyang pangalan, wala namang ideya ang aming binata kung ano ang ginagawa ng matandang ito ngayon. Nalilito ang nagpapagising at pinakiusapan ng bata na linawin, kaya sumigaw si Zion na tinatawag siyang tanga at binyantaan ng walang dahilan. At bagamat nagpapasalamat siya sa pagkaligtas ng kanyang buhay, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit niya nararanasan ang matinding pagtrato. Tinawag siyang tanga muli, ipinaliwanag ni Diaden na ang bata ay nasilo sa isang uri ng bitag. Hindi pinansin ang kawalang galang, humingi si Zion ng mga detalye, at nalaman na ang isang silo ay isang kababalaghan na nangyayari kapag ang mana ng piitan ay sobrang dami. Upang matiyak na hindi ito bumagsak, ang piitan ay tumutulong lumikha ng isa pang pasukan, at nagpapalabas ng mana mula sa siwang na iyon. Sa madaling salita, inaakit din ito ang mga nakapalibot na nabubuhay na nilalang sa parehong paraan. Iyan ang isang silo,
Binibigyang diin ni Diadem na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong maranasan kung ano ito. Kaya't ang swerte ng bata ay tila pinakamasama sa lahat, nagdaragdag ng apoy sa alab na dapat patayin ni Zion si Manho. Tinawag siya ng awa Kenner na tanga muli, na ikinagalit ng bata. Ginawa niyang parang wala siyang kabateran, ipinakita niya kung bakit tanga ang bata, sinabihan siyang ituon ang kanyang mana sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Zion ang ibig sabihin nito hanggang sa ginawa niya yon, pinagsama ang kanyang mana sa kanyang mga mata. Ang layunin ay gamitin ang mana para makakita, tinutulungan ang bata na makakita sa mga bagay na hindi niya pa nakikita. Takot siya sa mga susunod na mangyayari, habang si Diadem ay masaya na sa wakas ay naiintindihan ng bata kung ano ang kanyang hinaharap. Ang mahikang halimaw na nakita niya ay isang nilalang na may kakayahang magtago. Madaling nilalamon ang biktima nito bago pa nila malaman kung ano ang tumama sa kanila, tulad ng halos malunok ang ating binata. Ang parehong nilalang ay nasa harap niya sa buong panahong ito, ngunit hindi man lang naramdaman ni Zion ang kahit kititing na panganib. Oo nga pala, kanina nang putulin niya ang malaking bato, ang totoo ay ang pangalawang halimaw na ito ang tinatalo ni Diadem, dahil kung wala ang tulong ng matanda, namatay na sana ang ating binata nang hindi man lang nalalaman kung ano ang tumama sa kanya. 2 beses na niyang nailigtas ang kanyang buhay, na nagpapaisip kung gaano nga ba siya kalakas. Upang maibsan ang kanyang pagtataka, desperadong ipinakiusap ng bata ang tunay na pagkakakilanlan ni Diadem. Na tinawag siyang tanga muli, pinagsasabihan siya na siya lang ang dati nilang Diadem. Sumisigaw si Zion sa sobrang lakas na matanda, tinatanong kung paano ito naging ganito kalakas. Nang tanungin niya kung nasaan sila, sinabi ni Diadem sa kanya na nasa loob sila ng isang piitan. Casual na tinawag ng matanda ang napakainit na lugar na kanyang lugar ng pangangaso, at sinabi sa binata na bigyang pansin dahil ipapakita na niya ang kaya niyang gawin. Pagkatapos, nilabas ng lalaking mukhang gasgasan ang kanyang espada at sumigaw, "Crane!" Sa sandaling gawin niya ito, kumalat ang malakas na alon ng enerhiya sa buong lugar. Pinilit si Zion na takpan ang kanyang mga tenga. Sa simula, walang ideya si Zion kung ano ang nangyayari, ngunit nang lumingon siya sa paligid, napagtanto niya na ang piitan ay puno pala ng mga halimaw na parang ibong apoy na nagsisiksikan sa lahat ng dako. Mukhang tuwang-tuwa si Diadem sa tanawin ng labanan, at sinabi sa ating binata na mag-isa na siya ngayon, at kailangan niyang alamin kung paano makaligtas. Nasadlak si Zion sa isang sitwasyong nakasasalay ang buhay at nagsimulang murahin ang matanda. Lamingga-lingga siya, sinusubukang isipin kung may magagawa siya, ngunit naging malinaw na lubos siyang napapalibutan at wala na siyang mapupuntahan. Masyadong mabilis kumilos ang mga halimaw para masundan niya ng maayos o kahit makaiwas sa oras. Patuloy silang nagbibigay ng maliliit na atake sa kanya habang unti-unting pinupunit ang kanyang damit. Hindi man lang makahanap si Zion ng paraan para makatakas, at nagsimula siyang magtaka kung bakit patuloy na tina-target ng mga nilalang ang kaliwang bahagi lang ng kanyang katawan ng paulit-ulit. Tumingala siya at desperadong sinubukang bumato ng buhangin sa lumilipad na mga halimaw, ngunit madali nilang naiwasan ang kanyang mga atake at gumanti ng maraming atake. Pakiramdam ng ating binata ay ganap siyang walang silbi kumpara sa matandang hakluban. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang magandang mukha sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang mga braso habang patuloy na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nabatid ni Zion na mamamatay siya sa lalong madaling panahon kung patuloy siyang magwalang bahala ng walang ginagawa. Pakiramdam niya ay kaawa-awa siya sa pag-iisip na baka mamatay siya kahit na 2 beses siyang iniligtas ng matanda. Sa sandaling yun, naalala niya ang eksena nang muling lumitaw ang matanda sa harap niya at tinawag siya. Sinusubukan ni Zion na marinig ang sinasabi ni Diadem, ngunit malakas ang umuugong sa kanyang tainga at hindi siya makarinig ng maayos. Naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ng matanda na makita sa pamamagitan ng mana sa halip na umasa sa kanyang mga mata. Kahit na tinatawag niya ang sarili na isang kaawa-awang talunan, tumatanggi siyang sumuko at nagsisimulang maghanap ng paraan upang maramdaman ang mga kaaway na hindi kayang subaybayan ng kanyang paningin. Dahan-dahan niyang iniipon ang mana sa kanyang mga mata at sinisikap na dagdagan ang kalinisan nito ng paunti-unti. Lubos siyang nag-focus at sinisikap na maramdaman ang daloy ng mana tulad ng iminungkahi ng matanda, at sa pagkakataong ito ay gumana rin sa wakas habang sinisimulan niyang maramdaman ang kapangyarihang mahika sa loob ng mga hayop.
Ngayon ay kaya na niya silang subaybayan, at sa sandaling ang kanilang mana ay lumapit sa saklaw. Sumusugod siya sa pinakamalapit na posibleng punto, sa wakas ay napabagsak ang 2,000 lava na umaatake sa kanya. Samantala, ang matandang hakluban ay abala sa pakikipaglaban sa mas malalaking halimaw at mukhang nasisiyahan sa bawat segundo nito. Nagkomento siya na hindi na niya matandaan kung kailan huli siyang nakaramdam ng ganitong kainit sa isang laban. Sumugod siya at nagpakawala ng isang malakas na suntok, at sa lakas nito ay napaghiwalay niya sa 2 bahagi ang isang napakalaking halimaw na parang buwaya. Pagkatapos ng matandang hakluban na tapusin ang nilalang, nagkomento siya na sayang at hindi man lang naging karapat-dapat na kalaban ang halimaw para sa kanya. Tunog na bigo siya dahil hindi niya nakuha ang kasab-ika na inaasahan niya mula sa laban. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabi kung gaano na karaming bumaba ang bilang ng mga piitan kumpara sa panahon noong siya ay mas bata pa. Samantala, matapos makita kung gaano kadali bumagsak ang malaking masamang buwaya, hindi maiwasan ni Zian na makaramdam ng kaunting awa para dito. Nahirapan siyang maniwala kung gaano casual itong pinatay ng matanda, na para bang isa lang itong maliit na butiki. Kasabay nito, narating na niya ang kanyang limitasyon at nakapagbigay pa ng pagod na tawa sa sarili niyang sitwasyon. Bigla, isang malakas na shockwave ang tumama sa kanya, napilit siyang napaluhod habang nagsusuka siya mula sa epekto. Halos hindi na siya makatayo muli at tinanong si Diadon kung ano ang nangyari. Kalmadong ipinaliwanag ni Diadon na ang shockwave na naramdaman niya ay ang ugong pala ng amo ng piitan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na bawat piitan ay may naghihintay na huling amo sa dulo. At ang nasa silid na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Noon din, isang malaking drake ang bumaba mula sa itaas, at kinilala agad ng matanda na ito ay isang pulang drake. Nang marinig ang salitang drake, mabilis na nagtanong si Zian kung ibig sabihin nito ay isa itong dragon, ngunit agad itong itinanggi ni Diadon. Nagkomento pa ang matanda na nakakalungkot na kailangan niyang harapin ang isang nilalang na B-ranked sa halip na isang tunay na dragon. Gayunpaman, malinaw na mapanganib ang drake na ito dahil napapalibutan ito ng isang malakas na force field. Naalala ni Zian na narinig niyang ang mga halimaw na B-ranked at mas mataas ay nagtataglay ng natatanging katangian na katulad ng sa mga tao. Batay sa sistema ng pagraranggo ng mga Awakener, ang isang pulang force field ay nagpapahiwatig ng isang close combat type. Ngunit nang mapansin niya na asul ang aura sa paligid ng Drakeng ito, isinigaw niya na nangangahulugan itong ang nilalang ay uri ng mahika. Bago pa sila makakilos ng higit pa, pinakawala ng Drake ang isang atake ng itim na apoy na diretso sa kanila. Napatigil si Zian sa gulat, hindi man lang maisara ang bibig, at sa takot ay tuluyan siyang nawala ng kontrol. Kasabay nito, ang matandang lalaki ay lumukso ng diretso patungo sa pinagmulan ng atake at ibinaba ang kanyang napakalaking espada diretso sa ulo ng Drake. Mabilis na nakabangon ang Drake at hamampes pabalik sa matanda gamit ang mga kuko nito. Kumilos si Diadon upang salagin ang hampas gamit ang Crayola, ngunit sa hindi inaasahang pagliko ng pangyayari, ang matanda ay napunta sa hawak ng Drake. Ang nilalang ay agad na sinamantala ang pagkakataong ito at naghandang magbuga ng apoy sa malapitan. Gayunpaman, mabilis na nakarik si Diadon at puwersahang isinara ang bibig ng Drake, hinadlangan ang paglabas ng apoy sa loob nito. Tinanong niya ang halimaw kung nararamdaman nito ang sakit, at sinabihan itong huwag mag-alala dahil tatapusin na niya ito ng tuluyan. Hinihigpitan ang hawak sa kanyang espada, sumugod si Diadon at muling hinarap ang Drake, idineklara na ito na ang huling araw na mananatili itong buhay. Samantala, tumatakbo si Zian para sa kanyang buhay. Nakita niya ang kanyang sarili na naiipit sa gitna ng labanang ito na napakatindi kung saan hindi man lang siya makatayo ng maayos upang ipagtanggol ang sarili. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kakayahan at bumuo ng pader na buhangin sa likod niya upang harangan ang dumarating na shockwaves. Sinigawan niya ang dalawa na dalhin ang kanilang laban sa ibang lugar, habang nagtataka kung paano nakakapagdulot ng ganito kalaking pinsala sa kanya ang simpleng shockwaves. Sa kabilang banda, halatang nag-e-enjoy ang matanda. Sumigaw siya na pakiramdam niya ay nasa isang amusement park siya. Sa sandaling yun, isa pang shockwave ang humagupit patungo kay Zian, at sa pagkakataong ito ay masyado itong biglaan para makapag-react siya. Napagtanto niya na tapos na siya at napilantek ng malayo dahil sa impact. Bumagsak siya sa masakit na paraan at natilapon patungo sa magma,
na nag-iwan sa kawawang bata na natigilan habang napagtanto niyang mamamatay siya bilang isang kaawa-awang taunan na hindi man lang nakakita ng sarili niyang babae. Ang kwento ay lumipat naman sa matandang ugok, na walang pakialam sa mangyayari sa aming bata. Sa halip, patuloy niyang inaapi ang Drake at tinawag itong kahihiyan sa lahat ng halimaw na pinuno dahil sa napakasaklap na pakikipaglaban nito. Naitulak sa sukdulan ng walang tigil na panlalait, ang Drake ay naghanda ng isa pang pagbuga ng kapangyarihan. Nang makita yon, ngumiti si Dioden, dahil hindi niya inaasahan na ang mahinang ito ay may nakatagong ganitong nakakatuwang kakayahan. Ang nakakonsentrang mahiwagang buga ay humahawi sa hangin, halos sirain ang lahat ng dinaraanan nito at lumalaki habang papalayo. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto na rin sa wakas ang pulang Drake, kumbinsido na ang baliw ay naglaho na ngayong parang abo. Ngunit sa sandaling marinig nito ang kanyang boses na nagtatanong kung may hinahanap ito, napagtanto ng kawawang nilalang na lubusan na itong walang laban. Nagpakawala ito ng isang sigaw ng sakit at lumingon, upang makita lamang ito na casual na nakatungtong sa ibabaw ng katawan nito. Ang kanyang espada ay nasa loob na nito, na umabot sa lalim na 1 metro, at kalmado niyang inihayag na matagal na siyang naghahanap ng isa sa uri nito. Kung tutuusin, kailangan niya ng puso ng isang pulang Drake para lumaki ang kanyang Crayola. Nakalulungkot, ngunit ang halimaw ay walang pagpipilian kundi mamatay para sa layuning iyon. Dahil doon, itinulak pa niya ang espada ng mas malalim, hinahayaan ang mahika na kumalat sa katawan nito. Ang napakalaking nilalang ay marahas na nagpumigla sa sakit habang ang talam ay pumasok ng diretso sa katawan nito. Pagkatapos nitong sipsipin ang puso ng Drake, nagsimulang umilo si Crane ng matinding pulang aura. Tiningnan niya ang kanyang espada ng may kasiyahan, natutuwa na nalampasan na naman ito ang mga hangganan nito. Doon mismo, naantala ang kakaiba niyang sandali ng pagiging malapit sa espada ng ating bida, na nagtanong kung bakit niya kinakausap ang sandata na parang nawawala sa katinoan. Maaaring nawawala sa katinoan ang lalaki, ngunit lubha rin siyang malakas, lalo na't mag-isa niyang natalo ang isang pulang Drake. Samantala, nagulat si Dioden na buhay pa ang maliit na pilyo. Sinabi sa kanya ng ating bida na naligay siya sa masamang sitwasyon, at nakabangon siya mula sa bingit ng kamatayan. Nang bumagsak ang lupa sa ilalim niya at siya ay nahulog, hindi lang siya umupo doon at naghintay mamatay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pagmamanipula ng buhangin upang lumikha ng kutsan na nagpalambot ng pagkahulog. Iyon ang nagligtas sa kanya para hindi siya maging durog. Maging siya ay hindi makapaniwala kung gaano na siya kahusay sa pagtakas sa kamatayan tuwing nagiging masama ang sitwasyon. Idinagdag pa niya na ang patuloy na pagkatamaan ng mga shockwave ng isang tiyak na baliw ay lubos na nagpatalas ng kanyang reflexes. Bahagyang humanga si Dioden doon, ngunit sa ngayon, may mas mahalaga pang asikasuhin. Bigla siyang hinawakan ng matanda sa damit na parang humahawak ng bata na walang muwang, sinasabi na gumuguho ang dungeon ngayong patay na ang boss. Kailangan nilang umalis kaagad, ngunit nalilito ang ating binata kung ano ang kinalaman ng pagkakabuhat sa kanya na parang pinamili. Ang matanda ay humalakhak na parang narinig niya ang pinakamahusay na biro sa kanyang buhay. Hindi dahil nakakatawa talaga ito, kundi dahil sa kung ano ang susunod. Nang walang babala, ibinulid niya ang aming binata sa isang maliit na itim na siwang na bumukas sa harap nila at casual na sumigaw, "Kitakats!" Habang nasa ere, binanggit ng aming binata ang lahat ng sumpa na alam niya at tinawag siyang mas masahol pa sa hinayupak na si Park Manho. Makalipas ang 1 segundo, nilabas siya sa kabilang panig habang nagbukas ang itim na butas at ikinubli-kubli siya sa buhangin ng ilang beses. Dinura ang buhangin mula sa kanyang bibig at ganap na nalilito, nagtataka siya kung saan siya napadpad ngayon. Kalmadong ipinaliwanag ni Dioden na nasa ibabaw sila. Kapag natalo ang pinuno ng piitan, bumubukas ang mga lamat patungo sa labas bilang labasan. Nang marinig yun, agad siyang nagsimulang magreklamo na sana ay naglakad na lang sila palabas imbis na tinrato na parang basura. Sa wakas nawala ng pasensya ang matanda at nilinaw ang isang bagay. Inamin niya na talagang kapaki-pakinabang ang kapangyarihan ng buhangin ng bata, ngunit sa kasalukuyan niyang kalagayan, mas walang silbi siya kaysa isang mapurol na kutsilyo. Dahil doon, binigyan niya ito ng 2 pagpipilian. Maaari siyang magtungo sa timog patungong bagong lungsod ng kaluluwa at patuloy na mamuhay bilang kaparehong walang halagang hamak na tao na siya noon pa man.
O kaya, maaari niyang piliin ang masayang landas. Sa ilalim ng kanyang gabay, siya ay magiging mula sa isang walang kamuwang-muwang na hanggal hanggang sa isang mas malakas at mas mabilis na hanggal. Nagulat si Zian doon at tinanong kung ano eksakto ang ibig sabihin ng pagsunod sa kanya, at mas mahalaga, gaano katagal iyon tatagal. Diretsyong sinabi ng matandang mandirigma na wala siyang ideya. Maaari itong tumagal ng buwan, taon o kahit dekada. Maging siya ay hindi kayang hulaan ang hinaharap. Nahaharap sa isang pagpipilian na maaaring lubusang magpabago sa kanyang buhay, nakatayo si Zian doon na hindi alam ang gagawin. Ibinuod ng matanda yun sa pinakadiretsyong paraan na posible. Maaari siyang bumalik sa kanyang parehong nakababagot na buhay o maaari siyang pumili ng landas kung saan parang mabilis niyang tinatakbo ang buhay na may 99% tsansang mamatay. Nagsimulang tumawa ang bata na parang baliw at tinanong kung tuluyan ang nabaliw ang matanda. Pagkatapos ay nagkunwari si Zian na mayroon siyang marangyang palasyo na babalikan at isang komportableng kama. At nagtanong kung seryoso bang inaasahan ng matanda na iwan niya ang lahat ng iyon para lamang sundan ng isang mabahong matandang lalaki sa nagbabagang disyerto ng walang katiyakan. Lalo na kung ang matanda ay maaaring mawalan ng buhay anumang sandali dahil sa edad nito. Ang matanda ay sumagot ng oo, na nilinaw na ito nga mismo ang inaasahan niyang gawin ni Zian. Ang ating binata ay nag-arte at bumantong hininga ng malalim, na nagpapakita kung gaano kasakit ang desisyon. Gayunpaman, pumayag pa rin siyang sumunod dito. Pagkatapos, nagkwento siya ng kapanipaniwala na nagpapaliwanag na tuwing may nakakainis sa kanya, kailangan niyang ayusin agad ang mga bagay-bagay. Ngunit inaamin na kasalukuyan siyang mahina pa upang makapaghiganti. Idinagdag niya na ang matanda ay nasa listahan din ng mga paghihigantihan. Pagkatapos ay pinupuri kung gaano ito kalakas kumpara sa sinumang nakilala niya. Idinagdag ni Zian na nagdududa siyang makakahanap pa siya ng mas malakas kaysa rito. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa tiwala at positibong nararamdaman, pinutol siya ng matanda at kinutya. Tinatanong kung ibig sabihin noon ay tiwala siyang mamamatay ng maaga. Tinanggihan nito ni Zian at hinigpitan ang kamao, idineklara na magiging mas malakas siya kaysa sa lahat. Sumagot ang matanda na sa ganoong uri ng pag-uugali, patungo lamang siya sa maagang kamatayan. Pagkatapos ay sinabihan niya itong sumunod lang. Patuloy niya itong tinawag na tanga habang sinasabing malayo pa ang kanilang lalakarin. Sa paglipas ng ilang sandali, si Zian ay basang-basa na sa pawis at halos hindi na makasabay sa takbo ng matanda. Tinawag niya ito, humiling na bagalan at magpahinga dahil 6 na oras na silang naglalakad. Patuloy siyang sumisigaw, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ng matanda at patuloy na lumakad ng tahimik. Sumigaw si Zian sa sarili, sinasabing hindi siya isang moody na teenager at nagtataka kung bakit niya nararanasan ang lahat ng biglaang pagbabago ng damdamin. Ang init sa paligid niya ay hindi na matiis at nagsimula siyang isipin kung gaano kataas na ang temperatura. Bukod pa rito, ang maluwag na buhangin ay nagpapahirap sa bawat hakbang at nagsimula siyang mag-alala na baka matamba siya sa heatstroke sa ganitong takbo. Nang malapit na siyang sumuko, sa wakas ay ibinaling ng matandang lalaki ang kanyang pansin sa kanya, na para bang hinihintay niya ang mismong sandaling ito. Tinawag niya itong isang hanggal na hindi man lang magamit ang maliit na bahagi ng sarili nitong kapangyarihan. Nang naguguluhan si Zian, pinaalalahanan siya ng matanda na isa siyang gumagamit ng kapangyarihan sa buhangin, gayong nahihirapan siyang lumakad ng maayos sa buhangin, na dapat ang pinakamadaling bagay para sa kanya. Nang sinubukan ni Zian na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing ilang araw pa lang siya nagising sa kanyang kapangyarihan at nasa F-class pa rin, agad na nainis si Dayoden. Sinasabihan niya ang bata na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, ipinapahayag na wala siyang pakialam sa klase nito. Pagkatapos ay tinatanong niya ito, kung talagang naniniwala siya na ang mga tao ay ipinanganak na S-class habang siya lang ang nag-iisa na naiwan sa dehado. Hinawakan ng matanda ang kwelyo ng bata at tinanong kung balak niyang sumuko dahil lang sa tingin niya ay hindi siya pinagpala. Patuloy siyang sumisigaw hanggang sa mawalan siya ng pasensya at ibinaba ang bata sa buhangin, sinasabihan itong alamin kung paano gamitin ang kakayahan nito ng mag-isa. Sinasabihan siya ni Dayoden na gamitin ang utak niya at intindihin ang sarili niyang kapangyarihan, dahil siya ang dapat na pinakamahusay na nakakaalam nito kung gusto niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon at maging mas malakas. Nang nagsisimula ng isipin ni Zian na baka may pagkamakatwiran pala ang matanda,
Biglang sumigaw muli si Dayoden at nagbanta na patay siya kung hindi niya ito malaman. Nag-umpisa muli si Zian at nagtuon ng pansin sa kanyang kakayahan. Ang alam niya ay ang sakop ng buhangin na kaya niyang kontrolin ay humigit kumulang 5 metro lamang. Sinuri niya ang sitwasyon at napagtanto niyang hanggang bukong-bukong lang ang lalim ng buhangin, at kung paano niya ito mapapatigas na parang sahig, baka makatipid siya ng mas maraming enerhiya habang gumagalaw. Sinubukan ng ating bida na paigtingin ang buhangin at gawin itong solido, at sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang paglalakad sa nagbabagang disyerto ay biglang naging magaan na parang simoy ng hangin para sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung gaano karaming mana ang nauubos mula sa kanya, at naintindihan niya na hindi niya ito kayang ipagpatuloy ng matagal. Lumipat naman si Zian sa plan B at sinubukan niyang ipunin ang mana sa kanyang mga binti sa halip. Gumana rin ito ng nakakagulat na maayos. Sa pagkakita sa kanya na puno ng enerhiya at patuloy na sumusubok, lihim nang umiti ang matanda, naalala ang sarili niyang mga araw noong bata pa siya na puno rin ng sigla. Kahit na paulit-ulit sinasabi ni Zian na isa lamang siyang F-class, nanatiling tiwala si Dayoden na ang kanyang kontrol sa mana at ang kanyang potensyal ay dapat nasa level E o D man lamang. Nakikita ng matanda ang malinaw na potensyal sa bata. Nang mga sandaling yon, may nadiskubring bago si Zian at nagsimula siyang magingay. Tumakbo siya papalapit sa matanda habang sumisigaw na kinokontrol lang daw niya ang buhangin na dumidikit sa kanyang mga paa at dahil doon ay naging mas madali ang paglalakad. Habang nagsisimula siyang magyabang at kahit ipinapakita pa sa matanda ang kanyang gitnang daliri habang hinahamon itong gawin din ang ganoon, binatukan siya ng matanda sa ulo. Sinabihan niya ang bata na tumigil sa pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay maliban kung gusto niyang mamatay. Agad na bumagsak si Zian at nawala ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang nakasubsob ang marumi niyang mukha sa mabuhanging sahig sa dilim. Habang ngumunguya ng beef jerky, sinabi ng matanda na masaya siyang sa wakas ay nagising na ang bata. Talagang pahirap ang pagbuhat sa kanya hanggang dito. Habang sinusubukan ng ating bata na umupo at nagrereklamo na masakit ang buong katawan niya dahil sa mga sugat, inihagis sa kanya ng matanda ang isang buwig ng pinatuyong karne. Pagkatapos, sinabihan niya ang bata na makinig ng mabuti sa isang kwento mula sa kanyang kabataan. Ayon sa kanya, iyon ang magagandang panahon, noon ay hindi ka mamamatay kung mahina ka. Sa katunayan, ang pagprotekta sa mahihina ay itinuturing na marangal na tungkulin ng mga may kapangyarihan. Ngunit matagal nang wala ang mundong iyon at malinaw na namimiss niya ito. Mabilis na natapos ang oras ng kwentuhan at sinabihan siya ng gurong matanda na bumangon na kung ayaw niyang mamatay. Tahimik na nakikinig ang ating pangunahing tauhan sa kanyang guro sa halip na sumagot. Sa kanyang pagtataka, inihagis ng matanda sa kanya ang isa pang piraso ng pinatuyong karne. Ang kwento mula pa noong unang panahon ay nagpaunawa sa kanya na ang matanda pala ay may malalim na karunungan. Si Dayoden ay mukhang isang tuyot na lumang relikya, ngunit taglay niya ang mga dekada, o marahil maging mga siglo ng karanasan. Habang pinapanood niya itong kumain, may napansin siyang kakaiba. Kahit pa sa mga sinauna at pudpud ng ngipin nito, walang hirap ang matanda sa pinatuyong karne. Sa simpleng pagmamasid lamang, nalaman niya ang diskarte. Sa halip na diretsyong nguyaing, nilalambot mo muna ito ng laway bago kagatin. Ito ang tamang paraan para kumain ng pinatuyong karne sa isang tuyo at tigang na disyerto tulad nito. Pakiramdam niya ay hindi lang siya pinapakain ng matanda, kundi dahan-dahan din siyang tinuturuan kung paano mabuhay ng mag-isa. Parang pagtuturo sa isang tao kung paano mangisda sa halip na bigyan lang siya ng pagkain. Pagkatapos nyon, muling lumarga ang dalawa sa ilalim ng dilim ng kalangitan ng gabi. Habang nasa daan, patuloy niyang kinukulit ang kanyang guro para sa isa pang piraso ng tuyong karne, ngunit pinatatahimik lang siya ng matanda. Kalaunan, nagsimula siyang lamigin ng matindi. Walang tigil siyang bumabahing, nanginginig ang buong katawan na parang makinang umaalog-alog sa nagyayelong gabi sa disyerto. Samantala, nag-uunat naman ang matanda na parang nagpapahinga sa isang dalampasigan sa Hawaii, at hindi man lang natinag. Kasabay nito, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit laging kinakausap ng baliw na ito ang kanyang espada. Pagkatapos, inatake siya ng uhaw at humingi siya ng tubig. Ngunit lubusang binaliwala siya ni Dayoden at ininom ang bawat huling patak para sa sarili niya. Labis siyang nainis sa nakita, lalo na dahil hindi man lang nag-abalang magbahagi ang sakim na guro.
Kahit pa noon, napagtanto niyang wala siyang sapat na damit. Hindi tulad ng matanda, hindi siya makapisil ng hamog mula sa maluwag na tela para inumin. Gayunpaman, yumuko siya at sinimulang dilaan ang maliliit na patak ng hamog mula sa sarili niyang katawan. Tulad ng isang desperadong tutang naliligaw, gagawin niya ang lahat para marating ang antas ng kanyang guro. Nang makita yon, tinawag siya ng matanda na isang ulyanin, ngunit iginiit niyang hindi siya ulyanin. Siya ay isang mapagmataas na hanggal. Hindi pinansin ang kanyang kalokohan, sinabihan siya ng matanda na tumahimik at tumutok sa pagdama sa kanyang paligid. Walang kamalay-malay tulad ng dati, nanahimik siya at sinubukang makinig. Maya-maya, nagsimula siyang makaramdam ng mahihinang pagyanig sa paligid niya. Unti-unti, napagtanto niyang nagmumula ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Bago pa man siya makapikit, nakakita siya ng daan-daang kumikinang na mga mata sa paligid nila. Sila ay mababangis na hayop, handang sumalakay sa anumang kanilang maabot. Ang mga hina na may sungay ay karaniwang aktibo sa gabi, ngunit, sa kasamaang palad, naabutan sila ng bukang liwayway. Habang ipinapakita ng mga hayop ang kanilang mga pangil at naghahanda silang salakayin siya, tinanong ng matanda kung kaya niya ito, o kung kailangan niya ng tulong ng tatay. Tila nahawa na rin siya sa kabaliwan, dahil tumawa siya at sumagot na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang maalikabok na matanda. Minamanipula ang buhangin sa paligid niya, naghanda siya para sa isang matinding paghaharap sa mga ligaw na hayop. Una, bumuo siya ng bala ng buhangin at pinatamaan ito sa isa sa mga hina. Pagkatapos, nagtaas siya ng malalaking matutulis na tinigas na buhangin, lumilikha ng isang mapanganib na sona na magiging sanhi ng kapahamakan ng sinumang pumasok sa kanyang sakop. Ngunit habang humahaba ang labanan, nagsisimula siyang madama ang pagod. Sumigaw siya dahil sa pagkadismaya, pakiramdam niya'y parang nakasabit siya sa isang walang katapusang zombies mode sa COD. Nasusunog na kirot ang damaloy sa kanyang dibdib, at muntik na siyang bumagsak, napagtanto na baka mawalan siya ng malay dahil sa pagkaubos ng mana bago pa man lubusang magapi siya ng mga hayop. Malinaw na ang isang bagay, ang purong lakas lamang ay hindi sapat. Kailangan niya ng mas matalinong paraan upang lumaban. Habang lumilikha ng isa pang bala ng buhangin sa kanyang kamay, nagsimula siyang mag-isip ng malalim kung paano gagamitin ang kanyang enerhiya ng mas mahusay. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol ng sumugod ang isang hina at kinagat ng mariin ang kanyang braso. Sa paano man, nagawa niyang maitaboy ito, ngunit malala ang pinsala. Ang kanyang braso ay nagkaroon ng butas-butas na sugat, parang espongha. Sa kabila nito, ang pinsalang yun ang nagpasiklab ng isang eureka moment. Ang mga butas na yun ang nagturo sa kanya ng pinakamabisang paraan upang gamitin ang kanyang pagmamanipula ng buhangin. Nakatayo siya ng tahimik, nagpaplano ng kanyang susunod na galaw habang ang pangkat ay sumusugod sa kanya, gutom at handang sakmalin siya. Bago pa man sila makarating sa kanya, inilabas niya ang kanyang bagong-bagong teknik. Daan-daang ubod ng nipis ngunit matutulis na tinik ng buhangin ang sabay-sabay na sumulpot mula sa lupa. Tumagos ang mga ito sa bawat hayop at ginawang parang tinuhag na hina ang buong kawan. Humalakhak ang kontrabida, tulad ng kanyang amo. Mas nakakasiyahan para sa kanya ang makitang bumagsak ang kanyang mga kalaban sa isang malinis na pagtama, kaysa sa pagwasak sa kanilang mga ulo. Ang pagsasayang ng mana sa isang labanan ay ang pinakamabilis na daan sa kamatayan. Samantala, ang kanyang tumpak na mga bitag na may tinik na lumilikha ng malilinas na butas sa mga target ay sukdulan ang bisa. Kung ikukumpara sa kanya, mas mabagal lumaban ang matandang Hakluban, sinasagupa ang mga kaaway ng paisa-isa. Kumakapit ang mga hina sa kanyang mga braso at kumakagat, ngunit ang baliw ay tumatawa lang na parang kinikiliti siya. Matapos magsaya, isang nagbabantang kislap ang sumili sa kanyang mga mata habang sa wakas ay sumiseryoso na siya. Sa sandaling makita ni Zian ang kakaibang ekspresyong yun, agad niyang naintindihan kung ano ang mangyayari. Inihanda niya ang sarili, kinatatakutan ang muling harapin ang kaguluhang ito. May nakakatakot na ngisi, inutusan ng matanda si Crayon na talunin ng lubusan ang kanyang mga kaaway. Sa isang iglap, sumiklab ang malakas na kapangyarihan at nagpakawala ng mga shockwave na nagpalipad ng buhangin at mga hayop. Bahagya lamang nagawang protektahan ng ating binatilyo ang sarili sa likod ng pader ng buhangin, habang ang mga hina ay lumipad na parang bala ng kanyan papalayo.
Nang sa wakas ay hamupa ang lahat, nakatayo lamang siya roon na hindi makapaniwala. Ang sentro ng pagsabog at ang bakas ng pagkasira na nakalatag sa unahan ay lubos siyang napatulala. Dahil dito, nagdududa siya kung tao ba talaga si Dayoden, dahil walang ordinaryong nilalang ang makakagawa niyo ng walang anumang kasanayan. Kasabay nito, napagtanto niya na ang pagiging mapagmataas sa harap ng isang tulad halimaw ay madaling magdulot ng kamatayan. Samantala, si Dayoden ay nagsimulang umubo ng malakas, nasasakal sa alikabok na siya mismo ang nagbangon. Sinamantala ang pagkakataong yun, ang pinuno ng mga hina na may sungay ay sumugod at tinusok siya ng sungay nitong may kargang kidlat. Nahuli sa di inaasahang pagkakataon, bumaba ang tingin ng matanda, bahagyang nalilito, nagtataka kung bakit may isang uri ng mahikang aura ang nilalang. Maliwanag na minamaliit niya ito, dahil ito ay hindi bababa sa ranggong B nang makita siyang nasa delikadong sitwasyon, nagulantang si Zien at sumigaw para balan siya. Nagkataon na ang pag-aalala ay lubos na walang kabuluhan. Walang gana lang na hinawakan ni Dayoden ang sungay ng hina na parang sa kanya ito, halos hindi man lang nagre-react sa lumalagablab na kidlat na dumadaloy dito. Ang ating bida ay parang nag-error 404, hindi maproseso kung anong klaseng quantum physics ang kanyang nasasaksihan. Maging ang Alpha ay nagulat at lumayo nang makita niyang ang matandang kakaiba ay nag-e-enjoy sa kanyang kidlat na parang ginagamit ito para pahupain ang nananakit niyang kalamnan. Matapos ang kanyang masahe, pinapaalam niya sa kawawang nilalang na ito na ang huli. Sumugod siya sa Alpha at isinaksak ang kanyang espada. Kumalat ang dugo sa buong labanan. Sa pagkakita niyon, napagtanto ni Zien na siya ay isang tanga sa patuloy na pag-aalala para sa lalaking ito. Pagkatapos ng labanan, sinimulan nilang kolektahin ang mga kapaki-pakinabang na materyales mula sa mga hina na may sungay. Suot ang balat ng Alpha, tinanong ng ating binata si Dayoden kung kailan sila aalis. Nagulat siya nang makita ang matanda na kinukuha rin ng mga sungay, na ipinaliwanag na ang mga ito ay mahalagang materyales sa paggawa ng mga sandatang batay sa kidlat. Bigla na lang, inihagis ng matanda ang isang punyal sa kanya. Habang inaabot ang sandata para sa pangangaso, nilinaw niya na mula ngayon, ang bata ang kailangan maghanap ng sarili niyang pagkain. Wala nang libre, dahil ang karne ng horned hina ay kadalasang lason, isang maling kagat lang ay ikamamatay niya. Ang kalamnan lamang mula sa tagiliran ang ligtas kainin. Habang casual na humihiwa si Dayoden ng karne para sa sarili, napansin niya ang bata na nakatitig lang at sinigawan nito na tumigil sa pagtitig. Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting kumilos na siya at humanap ng sarili niyang pagkain bago sumikat ang araw. Dahil doon, nagsimulang mag-ani ang ating binata ng karne ng mag-isa hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Mas bihasa na siya kumpara dati. Bagaman wala pa rin siyang maayos na pinagkukunan ng tubig, marami naman siyang karne na nakaimbak sa kanyang lalagyan. Bukod pa rito, ang kanyang husay sa paglakad sa buhangin ay nagpapadali ng kanyang paggalaw sa araw. Medyo nagmamayabang, tinutokso niya ang matanda, tinatanong kung hirap na itong maglakad at naiinggit sa kanyang munting kakayahan. Sa pagkakataong ito, talagang nailigay niya ang suntok ng matanda at naglabas ng dila tulad ng isang nakakainis na bata. Ngunit ang ikalawang hampas na gamit ang Crayola ay nagpatauhan sa kanya. Habang dinudura niya ang buhangin, diretsahang sinabi ni Dayoden sa kanya na sumasakit ng sobra ang kanyang likod, at ang murang trick sa paglakad ay hindi siya ginagawang espesyal. Nagtampo si Zien na nagbibiro lang siya. Uhaw na siya, at ngayon ay puno ng tuyong buhangin ang kanyang bibig. Tapos napansin niya na may kakaiba. Hindi na pala ganoon katuyo ang kanyang bibig. Medyo mamasa-masa ang hangin. Sa isang saglit, nagtaka siya kung naghahalucinate lang ba siya. Ngunit kinumpirma ng tingin sa mukha ni Dayoden na totoo ito. Sa kabilang panig ng burol ng buhangin sa harap nila ay naroon ang isang bagay na pinapangarap matagpuan ng bawat manlalakbay sa disyerto. Isang oasis sa disyerto. Habang umaakyat sa burol, nagsimulang sumigaw si Zien sa tuwa dahil sa wakas ay nakakita siya ng lawa sa totoong buhay. Binaliwala niya ang lahat ng pag-iingat at dumulas pababa sa buhangin, sabik na sabik sa nakakapreskong tubig na pampawi ng uhaw. Ang matandang lalaki ay kumilikli sa pagkadismaya, ngunit hindi siya pinigilan. Tumakbo ang ating bayani diretso sa gilid at isinawsaw ang ulo sa tubig, hinayaan ang kanyang tuyong balat na sipsipin ang lubhang kinakailangang kahalumigmigan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang mga iniisip na lumutang palayo.
Mula nang dumating siya rito, nanatili siya sa matinding init ng disyerto, at ito ang unang pagkakataong pinayagan niyang lumamig ang kanyang katawan. Bigla siyang natauhan mula sa kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang isang maliwanag na ilaw sa kaloob-looban ng lawa. Nagsimulang antukin si Zian habang patuloy niya itong tinititigan, at unti-unti siyang nauubusan ng hangin. Bigla na lang, tinawag ni Dayodan ang kanyang pangalan at mabilis na bumaba sa Dalesdes. Gayunpaman, nanatiling nakatayo ang ating bayani, hindi nalalaman na isang napakalaking halimaw sa dagat ang dahan-daang lumalapit sa kanya. Sa huling sandali, nagawa ng matanda na hilahin siya bago pa siya tuluyang mapahamak. Sa paghagis kay Zian sa lupa, lumukso si Dayodan sa hangin at hinarap ang halimaw na isda ng harapan. Sa isang malinis na hataw ng kanyang espada, agad niyang napatay ang dambuhalang nilalang. Samantala, pinapanood ng ating binata ang lahat ng nangyayari ngunit nalibang siya sa bahagharing nabubuo sa ibabaw ng oasis. Hinayla ng matandang lalaki ang higanteng isda mula sa tubig at ipinaliwanag na ito ay isang sand angler. Ginagamit ng isda ang ilaw sa ulo nito upang hipnotismuhin ang biktima bago sila lamunin. Biglang sumeryoso ang kanyang mukha, at buong tindi niyang pinagalitan ang bata dahil sa lubos na pagsuway nito. Sinimula ng matanda ang pagsesermon dito dahil sa paglimot sa lahat ng itinuro sa kanya at pagiging masyadong pabaya. Nagpatuloy si Dayodan, sinasabing ang mga iresponsableng hanggal na tulad niya ay palaging unang namamatay sa malupit at walang awa na kapaligiran ng disyerto. Zian ay oo lang ang nasagot, at ang matanda ay napabuntong hininga. Nang makitang nakikinig ang kanyang estudyante kahit minsan, binitawan niya ang paksa at sa halip ay sinabihan itong simulan ang pagbalat sa halimaw. Ang sand angler ay isang sea-rank na mahiwagang hayop, at ang balat ng tiyan nito ay perpektong materyal para sa paggawa ng roba. Nalito ang ating binata at tinanong kung talagang kailangan ng matanda ng roba, na halos ikagalit na niya. Nang umabot na sa kanyang limitasyon sa katangahan para sa araw na iyon, sinimulan niyang kansawan ang binata at tinawag itong mas tanga pa sa walang utak na starfish. Ang ating bida ay nakakatawang nagdugo muli ang kanyang mga tenga at mabilis na humingi ng tawad na may nerbyosong ngiti. Nagpatuloy ang matanda, sinasabing kahit na labis nang nag-mutate ang isda, kahawig pa rin ito ang mga species na dating nabuhay sa Earth. Sinabihan niya si Zian na tingnan itong mabuti dahil ito ang una niyang pagkakataon na makakita ng totoong isda. Napagpasyahan ng ating binata na talagang nakakatakot ang mga isda at pagkatapos ay nagsimula ng balatan. Nang makita kung gaano siya kawalang ingat sa paghawak, sinabihan siya ni Dayodan na itigil ang pagtrato sa isda na parang binibigyan niya ito ng masahe sa kanyang lola. Sinabi ng ating bida sa kanya na huwag siyang makialam, ngunit pagkatapos ay muling bumalik sa gawain. Napagtanto niya na masyadong matigas ang balat upang hiwain ang ordinaryong kutsilyo. Pagkatapos ay ipinadaan ni Zian ang mana sa kanyang talam, pinatalas ito upang madali itong makahiwas sa balat. Ginagamit niya ang kutsilyo para kayasin ang mga kaliskis at ginagawa itong maliliit na karayom. Para sa sinulid, nagpasya siyang gamitin ang mga litid na nagkakabit sa karne at buto. Sa kabila ng lahat ng kanyang ideyang pang-Oscar, ang huling resulta ay naging napakagulong kasuotan. Habang nakasandal sa patay na isda, sinaway siya ng matanda dahil sa pagsasayang ng napakagandang huli sa isang bagay na walang silbi. Ngunit hindi tumigil doon ang ating binatilyo at nagpas siyang subukan muli dahil marami pa siyang natitirang materyales. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nagtagumpay siya at itinaas ang isang tapos na kasuotan na mukhang maayos naman talaga. Medyo nadala si Zian at sinabing maaari niya itong ibenta para kumita at maging magbukas ng sarili niyang patahian. Tinawag ng matanda ang kanyang pangalan, na naging dahilan ng mabilis niyang reaksyon at pasiga niyang sinabi na hindi niya ibibigay ang balabal. Ngunit sa halip ay sinabihan siya ni Dayodan na tumigil sa pagbibiro habang hawak ang isang malaking laman na parang supot na tumatagas pa ang dugo. Sinabihan niya ang aming binata na simulan ng kainin ang apdo na ito dahil napakabihira at napakalakas nitong gamot. Sinubukan ni Zian na makipagtalo, ngunit kinumpirma ng matanda ang kanyang takot na siya ay papatayin kung tatanggi. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mabigat na laman sa mga kamay ng aming binata habang nagrereklamo na pagod na ang kanyang mga braso. Sa pagtingin sa nakakadiring laman sa kanyang harapan, nag-alinlangan sandali ang aming bayani, ngunit nagsimula ring kumain na parang nagugutom na tao.
Bagamat mas mapait ito kaysa sa orange juice pagkatapos magsepilyo, patuloy niya itong nilulunok, ayaw mapahamak. Kakaiba, pagkatapos ng ilang kagat, nararamdaman niyang hindi pa rin siya nabubusog at patuloy siyang kumain ng kumain. Sakto nang matapos niya ito, binalaan siya ng matanda na oras na para masunog siya. Nagulat si Zian doon habang nagtataka siya kung ano ang pinagsasabi ng geraang. Agad pagkatapos niyon, naramdaman niyang humigpit ang kanyang lalamunan at nagsimula siyang mabulunan. Sa loob, pakiramdam niya ay sumasabog ang isang reaktor ng Chernobyl. Nawala sa kontrol ang buong katawan niya habang kumakalat ang matinding init sa lahat ng dako. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit na hindi na makayanan habang sinasabihan siya ng matanda na huwag nang umasta na parang bata. Pagkatapos, nagsimula siyang magmonologo, na sinasabing ang lahat sa buhay ay parang oasis na ito. Na ang lahat ay maglalaho na parang hindi kailanman umiral. Paliwanag niya na ang mga sand angler ay muling isinisilang, pinananatiling balanse ang siklo. Bago pa siya makapagpatuloy, pinatigil siya ng ating binata at sinabihan na tumigil na sa mga madamdaming kwento at tulungan siya. Kahit habang pinagmamasdan ang bata na namimilipit sa lupa na parang bulate matapos masaluhan ng asin, wala siyang ginawa at natulog lang. Kinabukasan, sa wakas ay idinilat ni Zian ang kanyang mga mata at nakita ang matandang nakatingin sa kanya na may ngiting masama. Halos ikagulat niya ng husto, at sinigawan niya ang matanda dahil halos bigyan siya nito ng atake sa puso. Nagpalitan pa sila ng ilang magagandang salita bago nagtanong ang matanda kung kumusta na ang kanyang pakiramdam ngayon. Ang ating binata ay napagtanto na may nagbago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay mas magaan siya, mas malakas ang kanyang mga kalamnan, at ang mana sa loob niya ay tila malapit ng umapaw. Sinusubukan ng kanyang bago at pinahusay na kapangyarihan, nagtanong siya kung ano ang nangyari dahil pakiramdam niya ay nakainom siya ng Super Soldier Serum. Ipinaliwanag ng matanda na ito ay dahil sa apdo ng isda. Aniya, ang organo ay gumagana tulad ng isang cheat item para mabuhay sa disyerto, na nagpapalakas ng husto sa isang tao. Ito ay napakahalaga, kaya't nakaramdam ng pagkaasiwa ang ating binata na pinayagan siyang gamitin ito. Ipinagkibit balikat ito ni Dioden, sinabing ginawa lang niya ito dahil napakahina ng bata at ayaw niyang bumagal dahil sa kanya. Nagtalo si Zian na minsan ay kapaki-pakinabang siya, pero sinabihan siya ng matanda na tumahimik at magsimulang kumain dahil hindi sila aalis hanggat hindi pa ubos ang isda. Pagkalipas ng 4 na araw, sa wakas ay nagawa nilang ubusin ang sand angler hanggang sa buto na lang ang natira. Sabi naman ng matanda, oras na upang lumipat muli. Ngumiti si Zian at isinuot ang bago niyang balabal habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ilang araw pagkaraan, malakas at maalikabok na hangin ang hamampes sa kanila, hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo ng buhangin. Dahil sa bago niyang lakas, hindi gaanong naapektuhan ang ating binata at nagulat siya na ang matanda ay may sapat na tibay para magpatuloy ng hindi bumabagal. Ilang araw nang hindi nagsasalita si Dioden, kaya't nagtaka si Zian kung ang matanda ay dumadaan sa isang uri ng menopause ng lalaki. 2 linggo na silang naglalakad, na nagpapaisip sa kanya kung alam ba talaga ng matanda kung saan sila pupunta. Saka naman lumitaw ang isang higanteng halimaw na langgam sa likod ni Zian, ngunit mabilis siyang sumagot sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang sinag ng buhangin. Nag-iisip siya kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakarin, ngunit napansin niyang buhay pa rin ang halimaw na langgam. Nakuha nito ang kanyang atensyon habang inamin niyang mas matibay ang nilalang kaysa sa inaasahan. Umasa siyang makadaan ng walang gulo, ngunit hindi nangyari ang gusto niya. Gamit ang kanyang kakayahan sa buhangin, nadama niya ang paglapit ng mas maraming langgam at nagpasya siyang harapin sila ng direkta. Ipinaubog niya ang kanyang kamay sa buhangin, at pinaahon niya ang mga langgam sa ibabaw habang nagsisimula silang pumilibot sa kanya. Medyo nababato na siya sa paglipol sa kulumpo ng langgam, patuloy silang binabaril ni Zian ng buhangin. Kapansin-pansing umunlad ang kanyang pamamaraan sa maikling panahon. Kung iisipin, ang mga araw na may bagyo ng buhangin ay talagang napakaganda pala para sa kanyang kapangyarihan. May halos walang hanggang supply ng bala saan man siya tumingin. Pero ang bilis ng matanda ay walang patawad. Hindi siya nagpabagal habang iniiwan ang hanggal para asikasuhin ang sumusunod na abala. Nagreklamo si Zian tungkol sa kawalan ng kahit kititing na katapatan. Hindi nakapagtataka na mag-isa pa rin ang matanda sa kanyang katandaan.
Habang nag-aalala siya kung naririnig ni Dayoden ang kanyang paninira, may napansin si Zian na nakakabagabag sa loob ng 10 metrong sakop ng kanyang deteksyon. Nananatili siyang alerto, hindi kailanman nagbababa ng kanyang depensa. Dahil dito, nakakakilos siya agad sa tuwing lumitaw ang isang magic beast, ngunit kakaiba ang pagkakataong ito. Ang naramdaman niya sa sandaling ito ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang natukoy niya ay hindi lang isang halimaw, kundi ang mismong kinatawan ng takot. Ang sumunod ay isang pagdagsa ng di mabilang na mga langgam na lumalabas mula sa lupa. Ang hukbo ng mga peste ay biglang lumitaw. Lumingon siya sa matandang lalaki para humingi ng tulong, kinikilala na hindi niya ito kaya. Ngunit tiningnan lang siya ni Dayoden at naupo upang manood. Kung may popcorn lang siya, kumakain na sana siya. Alam ni Zian na walang tulong na darating. Bukod pa rito, hindi siya pwedeng laging humingi ng tulong sa matanda tuwing nahihirapan siya habang buhay. Walang paraan na hindi naramdaman ng matanda ang parating. Ito ay isang pakikipagsapalaran, isang uri ng pagsubok. 1,000 man o 10,000 ang mga kulisap na ito, kulisap pa rin ang mga kulisap. Kaya, bumuo siya ng isang bilog na buhangin at napaloob ang buong hukbo. Nahirapan siyang panatilihin itong buo, lalong naging mahirap nang may lumitaw pang ibang pangkat na umistorbo sa kanyang daloy. Ang kumpiyansa ni Zian ay gumuho nang siya ay kinaladkad palayo na tila isang walang halagang bagay. Binalingan niya ang paghamon sa mga langgam na lumaban sa kanya ng isa-isa tulad ng isang lalaki sa halip na magsama-sama. Walang saysay ang kanyang paghamon. Patuloy siyang kinuyog ng mga ito na tila siya ang pinakamatamis na pagkain sa disyerto. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng pagkakataon upang patigasin ang ilang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginamit ito bilang plataporma sa paglipad. Kahit na tumaas na ang kanyang posisyon, nakahanap pa rin ng paraan ang mga langgam upang maabot siya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang napakalaking anthill. Desperado siyang lumipad pataas sa mas mataas na lugar para mas makita ang sitwasyon. Akala ni Zian ay ligtas na siya roon, ngunit labis siyang nagkamali. Sino ang mag-aakala na ang higanteng langgam ay makakabuo ng mas higit pang higanteng anthill sa pamamagitan ng pagkakaugnay-ugnay ng kanilang sarili? Sobra siyang natakot nang biglang huminto ang kanyang sand flyer. Ang alingaw-ngaw na ingay ng mga insekto ay nakakatakot habang kumakapit sila sa paa ni Zian na parang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Walang magawa siyang kinaladkad sa bukong-bukong at walang awa siyang ipinasubasob sa buhangin. Inabot ng 1 minuto bago nakabangon si Zian, habang hinihingal at naghahabol ng hangin at nagsusuka na may bahid ng dugo. Nang tumingala siya, nakatingin pa rin ang matanda na may walang pakialam na tingin. Ang kawalang pakialam na yon ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para magpatuloy. Gusto niyang patunayan na kaya niyang makaligtas sa pagsubok na ito. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nagpakita si Dayoden ng positibong reaksyon. Nagustuhan niya ang espiritu ng bata kahit na isa pa rin itong hanggal. Sa mundong nawasak na puro buhangin na lang, ang kakayahan ni Zian ay maituturing na biyaya. Kung tutuusin, nagamit at napinusana niya ang kapangyarihang yun para mamuhay ng marangya. Pero yun na sana ang katapusan. Isang mababaw na pamumuhay. Ang mga makitid ang utak na yun ay nahuhumaling sa mga ilusyon. Hindi man lang nila alam kung bakit naging ganito ang mundo sa simula pa lang. Ang isang gising ay nararapat na magpakadalubhasa, gamitin, at paunlarin ang kanilang sariling kakayahan hanggang sa sukdulang limitasyon. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kung sinong sundalong parang gawa sa pabrika at walang sariling katangian. Si Dayoden marahil ay isa sa napakakunting nakakaalala pa. Karamihan ay nakalimot na sa trahedya na yumanig sa mismong pundasyon ng mundo 100 taon na ang nakalipas. Noon, si Dayoden ay walang silbi at hindi na matulungan. Hindi na niya mabilang kung gaano karaming tao ang namatay nang walang saysay sa mismong harapan niya. Ang kanyang mga kasama, kapitbahay at maging ang kanyang pamilya ay naging biktima ng sakuna. Ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng kanyang anak na babae. Wala pa siyang naramdamang ganito kawalang magawa. Nawala sa kanya ang lahat ng mahahalaga sa kanya habang nanigas siya na parang isang lubos na tanga. Ang batang ito, si Zian, ay iba. Hindi siya kailanman nanghina, kahit na ang sitwasyon ay lubhang dehado siya. May kakayahan siyang maging kahit anong gusto niya basta't sapat ang kanyang pagkabaliw para sumuong sa labanan, tumatawid sa hangganan ng buhay at kamatayan. Sa patuloy na paggalaw sa hangganang yon,
Walang dadang lalago ang isang tao sa nakakagulat na bilis. Mukhang nawala na ang anumang bakas ng katinoan sa kanya, tumawa si Zian sa harap ng hukbo ng mga langgam. Sa gitna ng labanan, nakaisip siya ng kakayahan na lumikha ng isang missile na buhangin na siksik at may sobrang taas na presyon. Ito ay isang simple at krudong imbensyon, ngunit ang pagkasira nito ay totoo. Bawat misil na kanyang inilunsad ay puno ng siksik na grabidad, hangin at bawat piraso ng enerhiya na magagamit niya. Mas dakila ito kaysa sa kabuuan ng mga bahagi nito, isang maayos na pagtutulungan na nagpapataas ng kapangyarihan ng 10 beses. Nabigo ang mga langgam na patayin siya bago siya umangkop, kaya oras na nila para malipol. Ngumisi si Dayodan sa basag alero na tuwang-tuwa sa kanyang munting imbensyon. Pagkatapos ni Zian bombahin ang mga insekto, ang nakapalibot na lupain ay lubhang nabago, na may mga bunganga sa maraming bahagi. Lubos siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Ito ay dahilan para magdiwang. Sobrang excited si Zian na ipagmalaki ang kanyang panalo sa matandang geraang kaya hindi niya napansin ang banta na nagmumula sa kanyang tagiliran. Ang pinakamalaking langgam sa kolonya ay sumulpot at kinapitan siya ng mahigpit ng panga. Gumapang ito papalapit sa kanya nang walang ingay. Walang paraan na kayang gumamit ng mataas na antas ng kasanayan sa pagtatago ang mga nilalang na ito. Ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya sa loob ng kanyang katawan ang nagbigay linaw sa kanyang kapahamakan. Nalasan siya. Unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa kanyang mana. Siguradong hinaharangan ng lason ang kanyang mga bagong tatag na mana points. Naipit at walang kapangyarihan, ang tanging nagawa niya ay maglabas ng mura. Ang dambuhalang langgam ay hindi tinatabla ng kanyang masamang bunganga. Siya ay isa lamang biktima na kailangang tugisin. Nang magkamalay muli si Zian, natagpuan niya ang sarili sa ilalim ng lupa, sa isang malalim na lagusan, napapaligiran ng kanyang mga kaaway. Ito ay pugad ng mga langgam. Nang maramdaman na may dumating na pagkain, mabilis na gumapang ang mga uod ng kolonya patungo sa tao na hindi makagalaw. Ang kanilang nakakabinging tili at kakaibang itsura ay talagang hindi kaaya-aya. Nang makasiguro sila na hindi siya banta, gumapang ang mga uod sa buong katawan niya, naghahanap ng pagkakataong makatikim ng kanyang laman. Ang mga uod na ito ay sapat ang lakas para makatago sa balat at kumagat sa anumang nasa ilalim. Sa kabila ng pagiging pangunahing putahe sa nakakadiring piging, hindi makagalaw si Zian. Sa ganitong bilis, kakainin siya ng buhay. Unti-unti, habang nanlalabo ang kanyang paningin, nagliwanag sa kanyang isipan ang kanyang buong buhay. Ang nasaksihan niya sa malungkot na paglalakbay na yun sa landas ng alaala ay nagpaliyab ng isang bagay sa kaibuturan niya. Muling nabawi ni Zian ang bahagi ng kanyang lakas ng loob upang labanan ang lason at pilit niyang pinigilan ang isa sa mga parasitong kumakain sa kanya. Ang paggalaw ng pagkain ng uod ay nag-alerto sa mga langgam na nanunood ng piging. Pinagtawanan niya ang sarili dahil sa lakas ng loob na pumikit tulad ng isang duwag sa simula pa lang. Napakawalang katarungan ng buhay. Ang paggunita sa kanyang buong buhay ay hindi nagpakita ng kahit isang magandang alaala. Paano niya tatanggapin ang pagkamatay na parang isang talunan at walang kwenta? Ang karanasan ng halos pagkamatay ay marahil nagtulak sa kanya lampas sa kanyang mga limitasyon at nagpadami ng mga marka sa kanyang bisig. Sa pagtapak sa buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, sa isang iglap ay tinapos niya ang lahat ng pangit na larva sa paligid niya gamit ang isang matinik na pagsabog. Nagkagulo ang hukbo ng mga langgam. Ang kanilang bihag ay dapat sanang libreng pagkain. Ngunit ngayon, si Zian ay nakatayo na muli sa sarili niyang mga paa na may 12-dosenang mga siksik na missile na lumulutang sa paligid niya. Tumingin siya sa kanyang bisig at napansin niyang tumaas ang kanyang ranggo. Ang pagtaas ng ranggo ay may kasamang paglilinis ng lason, pagpapanumbalik ng stamina, at pangkalahatang pagtaas ng kanyang umaapaw na kapasidad ng mana. Ang pangalawang linya ng buhangin sa kanyang marka ay ang bunga ng kanyang walang tigil na pagsisikap sa nakaraang ilang araw kasama ang matanda. Mula sa purong lakas hanggang sa mana cap, ang lahat ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa kanyang kakayahan bilang F-rank. Gayunpaman, nasa kanyang paggamit ang lahat ng missile ng buhangin. Hindi pa rin siya makagawa ng kahit isang galaw sa reyna ng langgam. Gumanti ang dambuhalang insekto, inatake siya gamit ang marami nitong mabilis na gumagalaw na paa. Ang simple ngunit mabisang atake na yun ay bumasag sa bato at dinurog ito upang maging buhangin.
Ipinagpatuloy ni Zian ang kanyang pag-atake ng buhangin, ngunit ang carapace ng Reyna ay talagang hindi matagusan. Sa puntong ito, tatanggapin na niya kahit maliit na yupi lang sa itim na exoskeleton na yon. Napakalakas ng depensa ng Reyna. Matapos ang ilang pawalang silbi na pagsubok, tinanggap niya na ang mga missile ng buhangin ay hindi sapat, gaano man kakompreso at mapanira ang mga ito. Kung gayon, kailangan lang niyang pag-isipan muli ang buong estratehiya niya. Dapat may paraan para masira ang isang baluti na hindi masisira. Hindi kasama sa mga pagpipilian ang pagbasag at pagtusok. Siguro pwede niyang subukang tanggalin ang matigas na talukap. Para magawa yon, ginamit ni Zian ang bawat butil ng buhangin na kaya niyang kontrolin upang ganap na takpan ang buong katawan ng Reyna. Sa kanyang isip, inilarawan niya ang matinding paggalaw upang ganap na maalis ang matigas na balat mula sa laman, sa pamamagitan ng pagpilipit at paghihiwalay. Epektibo nitong pinadaing sa sakit ang Reyna. Bilang ganti sa matinding pagtatangka niyang tanggalin ang baluti ng Reyna, nagsimula siyang magtipo ng purong mana sa kanyang mga panga. Hindi siya lumaban sa pagtatangka ng paghihiwalay, ngunit sa halip ay naghanda ng isang nakakatakot na malayo ang ganti. Hindi lang si Zian ang baliw sa pugad ng langgam na ito. Ang mana na naipon ay lumikha ng mga ultra-high frequency na alon na nagpadugo sa kanyang mga tenga. Sa ganitong bilis, maaaring masira ng husto ang kanyang utak dahil sa tindi ng presyon. Ang tuwirang laban kanina ay naging digmaan ng tibay ng loob at kakayahang tiisin ang sakit. Inakala ni Zian na maganda ang kanyang baliw na planong tanggalan ng proteksyon ang Reyna. Sino ang mag-aakalang ang pinuno ng kolonya ay may marami pa palang alas? Duguan ang kanyang mga tenga at mata, tinanggap ng bata ang hamon, kahit na malaki ang posibilidad na siya ay mamamatay. Napakasimple lamang nito, sino mang maunang mamatay ang talo. Ang taong ito ay isang tunay na mapagtanim ng galit. Handa siyang mamatay kasama ang kanyang kaaway kung may kahit anong pagkakataong manalo. Ang matinding pagtigil ay natapos nang maramdaman ni Zian na gumuho ang kanyang kamalayan. May bumigay sa loob ng kanyang katawan, pinaghiwalay ang koneksyon nito sa kanyang isip. Siguro'y narating na niya ang kanyang sukdulang hangganan doon. Ang mahina niyang katawan ay hindi na makasabay sa hamon. Pagod na siyang maging napakaawa-awa at mahina. Marahil ay narinig ng matanda ang kanyang pinakaloob na kaisipan habang dinampot siya mula sa lupa. Sa kanyang kampanteng ngiti, pinagalitan ni Dayoden ang Hangal dahil sa halos pagkamatay. Himala namang muling naibalik ni Zian ang koneksyon ng kanyang katawan at isip. Biro pa niya na hahayaan niyang ang matanda ang magkaroon ng huling atake. Gayunpaman, hindi na kailangan ng anumang pakikialam pa. Ang Reyna ng Lobong Langgam na may ranggong C ay higit na mas malakas kaysa kay Zian, ngunit hindi siya sumuko, lumaban hanggang sa huli, at nakuha ang karapatang mabuhay dahil sa kanyang pagpupursigi at pagiging maparaan. Lubos na pinupuri ni Dayoden si Zian sa unang pagkakataon mula nang magsanib puwersa sila. Sayang lang, lubusang napunit ang eardrums ni Zian. Wala siyang narinig na kahit isang salita sa sinabi nito. Nang mapansin ang sira nitong eardrums, binitbit ng matanda ang kanyang nanghihinang katawan palapit sa bangkay ng Reyna ng Lobong Langgam. Nakarating sila sa isang maliit na bukas na espasyo kung saan maayos na nakalagay ang isang kumikinang na globo. Tinanong ni Zian ang matanda kung ano ang nangyayari, at nagsimulang magsulat si Dayoden sa mga pader. Ipinaliwanag niya na ang bilog ay itlog ng Reyna. Gamot daw yon, lasang strawberry pa. Nalito ang bata sa mga sulat niya sa dingding, ngunit tila pinipilit siyang kumain muli ng hindi kilalang bagay. Kung sakaling maulit ang insidente, tinanong ni Zian kung sasaktan ba siya ng pagkain nitong bagay na ito tulad ng apdo ng sand angler. Nagsalita si Dayoden at inamin na malamang nakamatayan ang kahahantungan ng pagkain ng itlog. Ngunit hindi yun narinig ni Zian dahil sa malubha niyang pinsala sa tainga. Sa huli, pinili niyang magtiwala sa sinabi ng matanda at unti-unting inilapit ang bibig sa kumikinang na itlog. Isa lang siyang batang lansangan mula sa Neo Seoul. Hindi niya nga alam kung ano ang lasa ng strawberry, ngunit kung kasanglasa ito ng itlog ng langgam na ito, kung gayon napakasarap siguro ng strawberry. Si Zian ay nagbiro na humingi pa, ngunit namutla ang kanyang mukha nang makaramdam siya ng kakaiba matapos kainin ang itlog. Biglang lumabas ang dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagsimulang muli ang pagdurugo na katitigil pa lamang. Siya ay dumaranas ng prosesong kilala bilang pagbali-baliktad ng organo.
Ito ay literal na nangangahulugang pagpilipit at pagbaluktot ng bituka at kalapit na bahagi ng katawan. Karaniwan, ang itlog ng reynang langgam ay ginagamit bilang nakamamatay na lason. Kahit maliit na bahagi ng masamang bagay na yun ay magdudulot ng pagbalibaliktad ng mga panloob na organo ng tao. Ang mga organo ng kumain nito ay nagugulo ang ayos at napipilipit. Ang mga ito ay tila kinukuyakoy at ginugulo, na nagdudulot ng matinding hirap. Karamihan sa mga tao ay walang duda na mamamatay mula sa matinding sakit at pagkabigla ng pagbalibaliktad ng organo. Habang ang matinding sakit ay bumabalot sa kanyang isip, nagalit si Zian sa matanda dahil sa paulit-ulit na pagpaparanas nito sa kanya ng matinding hirap. Sa kabilang banda, sinusubukan lang ni Diode na dagdagan ang tsansa niyang mabuhay sa mapanganib na mundong ito sa pamamagitan ng pagpaparanas sa kanya ng antas ng sakit na susubok sa pinakamatibay na kalooban. Ang sumunod na yugto ng pagbabago ng ayos ng mga organo ay ang pagsusuka ng napakaraming dugo, tulad ng isang sirang gripo. Sa puntong ito, himala na nakatayo pa rin si Zian. Unti-unting nanghihina dahil sa pagkawala ng dugo at halos himatayin, nagsimula siyang alalahanin ang nakaraang ilang araw ng pakikipagsapalaran. Akala niya ay nakahanap na siya ng mapagkakatiwalaan, ngunit baka isa lang talagang matandang sadiste si Dioden. Baka isa na namang hamak na tanga para kay Lolo. Nadulas at bumagsak, na may dugo sa kanyang paligid, pinanood lang siya ni Dioden at hinayaan siyang gumalaw-galaw sa lupa. Habang nanginginig-nginig ang bata sa ibaba, ang matandang lalaki ay naghalungkat sa bangkay ng reyna langgam. Hindi siya nagtagal upang makita ang kanyang hinahanap, hinayla ang isang piraso ng kumikinang na materyal mula sa ibabang bahagi ng reyna. Napangisi siya. Gaya ng inaasahan, ang money stone ng isang halimaw ay nasa ibang antas kumpara sa mga may isip. Ito ay isang ganap na jackpot. Itinuring ni Dioden na magagamit ang mga katawan ng langgam sa hinaharap, kaya inilagay niya ang mga ito sa isang hiwalay na espasyo. Ang kanyang mga kamakailang aksyon ay nagdulot sa kanya ng galit ng kanyang espada, si Crane. Inamin niyang baka napilit na niya ng husto ang bata sa pagkakataong ito. Ngunit, wala nang ibang paraan. Kung mahina siya, mamamatay siya. Ganoon talaga gumagana ang kapalaran. Bukod pa rito, alam ni Crane, tulad ng matanda, na wala na silang gaanong oras. Pagsikat ng araw, patuloy na nalampasan ni Zian ang mga pagsubok na tila imposible sa pamamagitan ng paggising matapos matulog ng parang sanggol na ubos ang lakas. Ang una niyang nakita ay ang nakakainis ng ngiti na nakapaskil sa isang kunot na mukha. Ayon sa ugali niya, sinugod ng pasaway na bata ang kanyang mentor. Mahigpit siyang binalaan ni Dioden na huwag manggulo habang mabait pa siya. Hindi nakikinig si Zian. Mayroon siyang mas matinding buhangin na parang missile na nakakarga at nakatutok sa posisyon ng matanda. Sinubukan ni Dioden na paalalahanan siya laban sa paggawa ng masama, ngunit itinuloy pa rin ng bata ang pag-atake. Hindi mo rin siya masisisi. Gumagalaw siya ng automatiko. Kumilos si Zian dahil sa akal ang sinadya ng matanda na saktan siya. Ang kanyang buhangin ay tinabyunan si Dioden ng malalim. Gumagalaw at nagsasalita siya na parang isang espiritong naghihiganti na may kailangang ayusin. Bilang karagdagan sa mga alon ng buhangin, ginamit din niya ang matutulis na stalactite na nakasabit sa mga dingding ng kolonya ng langgam. Ginamit niya ang pinong buhangin upang putulin ang isa sa malalaking talam, at ibinagsak ito sa matanda. Ang serye ng mga pag-ataking yun ay lubos na nakapagpagod sa kanya. Kahanga-hanga ang kombinasyon, ngunit ganoon din ang gasto sa mana at stamina. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa pagtatangka sa kanyang buhay, bamantong hininga lang ang matanda at seryosong kinwestiyon ang kanyang talino. Oo, baka may lason ang itlog ng reyna na nakasira sa kanyang utak, pero gayunpaman, hindi yun dahilan para hindi man lang gamitin ang natitira sa makapal niyang bungo. Nagulat si Zian na nanatili lang sa kanyang pwesto ang matanda at tinanggap ang buong kombinasyon nito nang walang kahit isang gallows. Kung talagang gustong patayin ni Dioden si Zian, patay na ito sa isang pitik lang sa noo. Bakit pa mag-aabalang lasonin ng isang kasing lakas na matanda ang isang walang kwentang salbaha? Medyo nakakainsulto ang paglilinaw, ngunit kailangang aminin ni Zian na may napakalaking saysay iyon. Ipinaliwanag ng matanda na ang itlog ng reyna ay isang nakamamatay na lason na nagdudulot ng matinding kirot at pinsala sa mga laman loob ng sinumang iinom. Kung makaligtas ka rito, aalisin din ito ang bawat lason at dumi mula sa bawat sulok ng iyong katawan.
Depende sa kung paano ito ginamit, maaari itong maging nakamamatay na lason o makalangit na gamot. Matapos mailabas ang lahat ng dumi sa loob mula sa katawan ni Zion, mabilis na pupunuin ng mana ang mga walang laman na espasyo kung saan dating nananahan ang mga dumi. Marahil ay naramdaman niya ang pagbabago nang subukan niyang talagang patayin si Duryodhana. Ayon sa pagtaya ng matanda, ang mana ng bata ay tumaas ng hindi bababa sa 3 o 4 na beses. Matapos makuha ang tamang paliwanag, labis na humingi ng tawad si Zion. Lumukso sa mga bisig ng matanda, at idinahilan ang kanyang mga kilos bilang gawa ng isang hindi nasa tamang pag-iisip. Hindi na masyadong pinansin ni Duryodhana ang kaguluhan. Nandidiri lang siya dahil niyakap siya ng isang sipunin. Sa kabutihang palad, pinagaling din ng itlog na iyon ang kanyang mga sugat. Buo na muli ang kanyang mga eardrum, at nakarinig na siya muli ng mga panlalait. Tumanggi si Zion na bumitaw sa kabila ng pagtutol ng matanda. Sa kalooban niya, kinakausap ni Duryodhana ang kanyang talam tungkol sa panganib na kanilang kinuha sa pagpapahintulot na kainin ng bata ang itlog. Sa totoo lang, bahagya lang na nagpapanggap si Zion sa kanyang luhaang paghingi ng tawad para maiwasang galitin pa lalo ang kanyang kakaibang mentor. Gayunpaman, iniisip ng matanda na sulit ang panganib. Kung hindi mabilis lumakas ang bata, magiging pabigat lang siya. Minsan nagbubunga ang mapangahas na pagsusugal, tulad ngayon. Binuhat ni Duryodhana si Zion na parang walang bigat. Panahon na para lumabas mula sa madilim na pugad ng langgam na ito. Medyo nalito siya kung bakit muling kinuha siya ng matanda gayong kayang-kaya na niyang maglakad ng mag-isa. Dahil sapat na ang nasayang nilang oras sa ilalim ng lupa, iisa lang ang mabilis na paraan para makaahon sa ibabaw. Nang ituro ng matanda ang matulis na kisame ng kolonya, alam ni Zion na masasaktan siya gustuhin man niya o hindi. Makalipas ang ilang sandali, ang payapang ibabaw ng buhanging disyerto ay ginambala ng biglaang paglitaw mula sa ilalim. Masaya si Duryodhana, nangunguna at mabilis kumilos. Bagaman, hindi pabor si Zion sa kanyang padalos-dalos na bilis. Bakit hindi na lang sila maglakbay tulad ng normal na tao kahit minsan? Ang matanda sana'y bukas sa ideya ng dahan-daang pagtawid sa tigang na lupain kung ang pasaway ay hindi natulog sa loob ng 4 na magkakasunod na araw. Naawa si Duryodhana sa sinumang magiging asawa ng kaawa-awang batang ito sa hinaharap. Huminto ang biruan at asaran nang may makita ang matanda mula sa malayo. Sinabi ni Zion na wala nang makakagulat sa kanya. Ngunit mabilis siyang natahimik nang sundan niya ang direksyon ng tingin ng matanda. Sa unahan ay isang higanteng pagong sa lupa na sinlaki ng isang maliit na isla. Ang halimaw ay halos 30 kilometro ang layo mula sa kanilang posisyon, ngunit dahil sa laki nito ay napakalinaw na nakikita. Ipinaliwanag ni Duryodhana na ang pagong ay kilala bilang Mobile Fortress, Arkalon, isang walang tigil na pahirap na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng sandali ng kapayapaan. Ang pagong mismo ay kinategorya bilang isang B-rank na salamangkang halimaw, ngunit ang depensa nito ay malayong lumampas sa maraming A-rank na halimaw. Pagkatapos paamuin ang halimaw, binago nila ang kabibi nito at ginamit ito bilang transportasyon, isang gumagalaw na kuta. Nagmakaawa si Duryodhana sa kasama niya na tingnan ng mabuti ang Arkalon. Ang makita ang ganoong bagay sa unang pagkakataon ay tiyak na magpapaisip sa sinuman kung gaano kalawak talaga ang mundo. Mayroon talagang mga halimaw na kayang paamuin at sakyan ang ganoong uri ng nilalang sa ilang. Nang dumaan ang Mobile Fortress sa kanila, ang matanda at ang gunggong ay kasing liit lang ng dumi na nakasiksik sa pagitan ng mga daliri ng paa ng Arkalon. Nang huminto ang pagong sa pag-usad, may tumalon mula sa talukap patungo sa lupa. Batay sa kung gaano kapamilyar ang tumalong ito sa matanda, mukhang magkakilala sila. Matagal ng panahon mula nang magsama ang dalawang matandang butot balat na ito.